Si Denji ay isang nakakaawang binatilyo na iniwan ng kanyang walang kwentang ama na nagkaroon ng malaking utang sa mafia, at dahil dito ay halos nawalan na ng pag-asa si Denji at malapit nang mamatay sa hirap. Ngunit sa mundo na kanyang ginagalawan, ang mga takot ng tao ay nagkakatawang devil, ngunit may ilan sa kanila na hindi kaaway, tulad ng Chainsaw Devil na si Pochita na naging matalik niyang kaibigan. Tinutulungan siya nito na magputol ng kahoy at pumatay ng mga devil kapalit ng kaunting pera, ngunit isang araw ay ipinagkanulo at pinatay si Denji ng mafia. Sa huling sandali, isinakripisyo ni Pochita ang kanyang sarili para buhayin si Denji at gawing Chainsaw Man, upang magpatuloy siyang lumaban at magkaroon ng pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng normal na buhay. Nagsisimula ang kwento matapos patumbahin ni Denji ang Tomato Devil, at nang dumating ang kanyang tagapamahala mula sa mafia ay binili niya ito at sinabi nito na malaki ang halaga ng mga parte ng katawan ng devil sa black market, kaya't ibinigay niya kay Denji ang 400,000 yen. Dahil sa kanyang narinig ay tuwang-tuwa si Denji, pero agad ding binawasan ng matandang kuripot ang bayad sa kanyang utang at iba pang bayarin, kaya't 70,000 na lang ang natira sa kanya. Pagkatapos niyang magbayad ng iba pang bayarin at utang ay 1,800 na lang ang naiwan sa kanya, at iyon na ang budget niya para sa buong buwan. Pag-uwi nila sa maliit na bahay na tinuturing nilang tahanan, iisang hiwa lang ng tinapay ang hapunan nina Denji at Pochita, at sinabi ni Denji na ang normal na tao ay nilalagyan ng palaman gaya ng mantikilya ang tinapay ngunit wala siyang pambili. Naiisip din niya na malamang na hindi siya magkakaroon ng nobya, dahil wala siyang bahay na pwedeng dalhan o pera para makipag-date. Sa huli ay nakatingin siya sa labas ng bintana at nagsabi na gusto niyang maranasan matulog kasama ang isang babae bago siya mamatay. Habang umuulan ay naalala niya ang araw na tuluyang nagbago ang kanyang buhay, nagpakamatay ang kanyang ama para takasan ang kanyang malaking utang, at ang matandang gangster ay nagutos sa batang si Denji na dalhin ang 700,000 yen sa loob ng 24 na oras bilang bayad, at kung hindi niya ito magawa ay siya mismo ang papatay sa kanya. Kasabay nito ay doon niya nakilala ang Chainsaw Devil na mukhang aso, ngunit sa simula ay natatakot siya at handa nang mamatay, pero nang makita niya na sugatan ang Chainsaw Devil ay naawa siya rito kaya tinalok niya ang kanyang dugo upang gumaling ito. Kinagat ni Pochita ang kanyang braso at nilinaw ni Denji na hindi iyon libre at isa itong kontrata, kapalit ng dugo niya ay tutulong si Pochita sa kanya para mabuhay rin siya. Kinabukasan, nakapatay si Denji ng isang devil sa tulong ni Pochita, at simula noon ay kinuha siya ng mafia bilang kanilang pribadong devil hunter. Pagbabalik sa kasalukuyan mula sa pagbabalik tanaw, bigla siyang umubo ng dugo na nagpapaalala sa kanya ng pagkamatay ng kanyang ina na ganoon din ang kanyang sakit. Bigla siyang nakarinig ng katok mula sa pinto, at biglang dumating ang matandang gangster na may bagong ipapagawa sa kanya. Dinala siya nito sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, at doon na nagsimulang maghinala si Denji na mayroong mali, habang sinasabi ng matanda na magaling siya na naging aso nila pero ayaw niya ang baho nito. Bago pa makagalaw si Denji, sinaksak na siya kasama si Pochita ng isa sa mga tauhan niya gamit ang isang espada, at habang nakahandusay sa sahig si Denji ay ibinunyag ng matanda na nakipagkontrata rin siya sa isang devil upang maging mas makapangyarihan. Sa ilang sandali ay bigla na lang lumitaw ang isang napakalaking halimaw na diablo kasunod ang isang hukbo ng mga zombie. Sinabi nito kay Denji na napakatanga ng mga tao sa mafia dahil pumayag silang maging alipin kapalit ng kapangyarihan, nang hindi nila alam na ang sino mang makipagkasunduan sa zombie devil ay nagiging zombie rin. Pagkatapos ay inutusan ng dambuhalang diablo ang mga zombie na patayin si Denji at itapon siya sa basurahan, dahil labis nitong kinasusuklaman ang mga devil hunter. Agad na kinuha ni Denji si Pochita at tinangkang tumakbo, pero walang tigil ang paghabol ng mga zombie. Sinaksak siya at pinagtataga hanggang sa bumagsak siya sa lupa, habang sumisigaw sa sakit at iniisip kung bakit hindi man lang niya makamtan ang simpleng pangarap na mamuhay ng normal. Sa kalaunan, ang putol-putol niyang katawan ay isinilid sa basurahan, ngunit ang isang patak ng kanyang dugo ang tumulo at pumasok sa bibig ni Pochita, na naging dahilan ng kanyang muling paggising. Naalala niya ang sinabi ni Denji noon, na ang tanging pagsisisi niya ay kung mamatay siya sa laban habang mag-isa na lang si Pochita, at hiniling niya rito na kung sakaling mamamatay siya ng maaga ay kunin nito ang kanyang katawan at lumayo para mamuhay at mamatay bilang isang normal na tao. Dahil dito, ginamit ni Pochita ang kanyang kapangyarihan upang muling ibalik ang katawan ni Denji, at bigla itong nagpakita sa isang panaginip at tinanong ni Denji kung nagawa ba nitong kunin ang kanyang katawan. Sa ilang sandali ay sinagot siya ni Pochita na gusto niyang pakinggan ang mga pangarap ni Denji, kaya't ito ang bago nilang kasunduan,
ibibigay niya ang kanyang Devil Heart kapalit ng pagtupad ni Denji sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng lahat ay nagising si Denji na buo na muli ang kanyang katawan, at ang dating tali sa buntot ni Pochita ay nasa kanyang dibdib na, ngunit napansin siya ng mga zombie at iniutos muli ng zombie devil na kainin siya. Galit na galit si Denji dahil sa paghadlang ng mga zombie sa kanyang pangarap, kaya't hinila niya ang tali sa kanyang dibdib, at habang sumusugod ang mga zombie papunta sa kanya ay bigla siyang lumabas mula sa kaguluhan na mayroong mga chainsaw na lumalabas sa kanyang ulo at mga kamay. Nagulat ang zombie devil at agad siyang sinalakay ni Denji, tinusok niya ang mata nito gamit ang kanyang chainsaw, at dahil sa sakit ay sumigaw ang Diablo at tinulak si Denji gamit ang kanyang bituka. Bumangga siya sa isang haliging bakal at nahulog, ngunit hindi siya tinablan habang ang isang dambuhalang zombie ay umatake gamit ang bakal na pamalo, pero wala itong epekto sa kanyang ulo. Sinimulan niyang tagpasin ang mga zombie, ngunit patuloy silang hinagis ng zombie devil para mapigilan siya, pero hindi natakot si Denji at pinutol niya ang lahat ng humaharang sa kanya at muling sinalakay ang zombie devil, pinunit niya ang bituka nito at tinabas ang kanyang ulo hanggang sa mahati ang Diablo. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang mga zombie, kaya't muling hinila ni Denji ang tali at pinagtataga ang lahat sa isang nakakabaliw na paraan, sinasabi niya na sa wakas ay magiging malaya na siya sa pagkakautang. Kinabukasan, dumating ang mga opisyal ng Devil Hunter sa warehouse, at natagpuan nila si Denji na nakatayo sa gitna ng tambak ng mga pinagpapatay na zombie. Sa ilang sandali ay lumapit ang kanilang pinuno na si Makima, at sinabi kay Denji na mukha siyang kalahating tao at kalahating Diablo. Tinanong ni Makima si Denji kung siya ba ang pumatay sa lahat ng mga zombie, ngunit imbes na sumagot ay hiniling lang ni Denji na yakapin siya habang unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Nang tinupad ni Makima ang kanyang hiling at niyakap siya, bigla na lang natunaw ang mga chainsaw at ang helmet ng demonyo at bumalik si Denji sa pagiging tao. Sa ilang sandali ay litong-lito siya sa lahat ng pangyayari, kaya't pinahiga siya ni Makima sa kanyang binti at ipinakilala ang sarili bilang tauhan ng Public Safety Bureau. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may dalawang pagpipilian si Denji, ang maging isang demonyo na papatayin niya o maging tauhan niya na aalagaan at pakakainin. Sa sobrang pagkabigla, hindi na makaisip si Denji at ang naitanong na lang niya ay kung ano ang ipapakain sa kanya sa almusal, at sinabi ni Makima na isang masarap na tinapay na mayroong mantikilya kasabay ng mainit na kape. Dahil sa lahat ng kanyang narinig ay hindi makapaniwala si Denji, at pakiramdam niya ay magsisimula na ang matagal na niyang pinapangarap na mamuhay ng normal. Hindi nagtagal ay kasama siyang sumakay sa kotse ni Makima at ng iba pa, at ngumiti ito ng banayad at sinabi sa kanya na mula ngayon ay isa na siyang aso nito. Idinagdag pa ni Makima na ang tanging sagot lang na nais niyang marinig mula kay Denji ay oo, dahil para sa kanya ay walang silbi ang isang aso na hindi marunong sumunod sa amo. Sa pagkakataong ito ay nagulat si Denji, dahil una niyang inisip na mabait si Makima at bahagya pang ang nahulog ang kanyang loob dito, ngunit sa ngayon ay itinuturing na siya nito na parang aso. Gayunpaman ay nalungkot siya nang marinig niya ang salitang aso dahil naiisip niya si Pochita, ngunit agad na naputol ang kanyang lungkot nang biglang kumalam ang kanyang sikmura. Dahil doon ay sinabi ni Makima na huminto muna sila para mag-almusal, ngunit nahihiya si Denji dahil wala siyang pera, pero sagot daw iyon ni Makima at binigyan pa siya nito ng coat para lang may maisuot. Sa mga ipinapakitang kabaitan ni Makima, nakalimutan na ni Denji ang kanyang lungkot at muling nahulog ang kanyang loob kay Makima. Nang dumating sila sa isang kainan, muling nawalan ng malay si Denji dahil sa sobrang dugo na nawala sa kanya noong lumabas ang mga chainsaw, at tinanong siya ni Makima kung paano siya naging ganoon, at sinabi ni Denji na ibinigay sa kanya ng kanyang alagang demonyo ang kanyang puso at kapangyarihan nito. Nagulat si Makima at sinabi na wala pang ganoong nangyari kailanman, pero nagtitiwala siya kay Denji at dahil sa matalas niyang pangamoy, alam niyang buhay pa ang kaibigan nitong demonyo sa loob ng kanyang katawan. Labis ang saya ni Denji sa kanyang narinig ngunit muli siyang nawalan ng malay, at pagmulat niya sa kanyang mga mata ay nasa kanyang tabi pa rin si Makima. Nang inihain sa kanya ang pagkain, tumanggi siyang kumain ng mag-isa at hiniling na si Makima ang magpakain sa kanya, at nang tinanong niya si Makima kung anong uri ng lalaki ang gusto nito ay sinagot siya ni Makima na gusto niya ang katulad niya. Pagkatapos niyang marinig ang lahat ng iyon, labis ang tuwa ni Denji at dinala siya ni Makima sa punong tanggapan ng mga Devil Hunter, binigyan ng uniforme at ipinakilala sa isang nakatatandang kasama na si Aki. Ipinaliwanag ni Makima na ang kanyang magiging tagapagturo ay si Aki, ngunit nagreklamo si Denji dahil gusto niya na si Makima ang kanyang makakasama,
at mahinahon siyang kinausap nito at sinabi na kung gagalingan niya sa trabaho ay maaari siyang ma-promote at doon ay makakasama na niya ito. Pagdating sa lungsod, paulit-ulit na tinatanong ni Denji si Aki kung may nobyo ba si Makima, at dahil sa inis ay dinala siya ni Aki sa isang eskinita, binubugbog at sinabihan na tumigil na sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Aki na ang mga pumapasok sa ganitong trabaho na may mababaw na dahilan ay maagang namamatay, at ginagawa lang niya kay Denji ang isang pabor para tumigil na siya bago pa mahuli ang lahat. Itinapon ni Aki ang sigarilyo kay Denji at dinuraan ito para patayin, sabay sabi na huwag na siyang magpakita sa susunod na araw. Nang umalis si Aki, agad siyang hinabol ni Denji at sinipa ang pototoy nito, kaya't natumba si Aki at paulit-ulit na tinamaan ang kanyang bayag habang sinasabi ni Denji na ito ang kanyang paraan sa pakikipaglaban sa mga lalaki. Idinagdag pa niya na wala siyang pakialam sa panghuhuli ng mga demonyo at sumali lang siya dahil kay Makima, dahil para sa kanya, kung araw-araw siyang makakakain ng masasarap na pagkain, handa na siyang mamatay. Bumangon si Aki at lumaban, ngunit muling sinipa ni Denji ang kanyang pototoy at mabilis na bumagsak si Aki, pagkatapos ay dinala niya ito pabalik sa punong tanggapan at sinabi kay Makima na hindi sila pwedeng magsama sa trabaho. Gayunpaman, ipinasok pa rin ni Makima si Denji sa unit ni Aki, na para bang sinadya niya talagang pagsamahin ang mga Diablo bilang isang eksperimento. Binalaan din niya si Denji na kapag tumakas ito o umalis bilang Devil Hunter ay ituturing siyang kriminal at agad na papatayin, kaya't sa huli ay napagpasyahan nila na si Aki ang magpapatira kay Denji. Sa sumunod na araw, nilagyan ni Denji ng maraming mantikilya ang kanyang tinapay at kinain ito na nagkalat sa buong bahay ni Aki, ngunit habang natutupad ang matagal na niyang pinapangarap na buhay, pinipigilan ni Aki ang kanyang sarili upang hindi niya sipain si Denji palabas. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng isang misyon para pumatay ng isang Diablo, isang demonyong sumapi sa katawan ng tao. Sa sandaling ito ay nagtanong si Denji kung isa rin ba siyang Diablo, pero sinabi ni Aki na hindi at madaling makilala ang mga Diablo dahil ang kanilang ulo ay hindi mukhang tao. Pagkatapos nilang pumasok sa isang kwarto, natagpuan nila ang Diablo na kumakain ng ibon, kaya't agad na inutusan ni Aki si Denji na mag-transform at patayin ito. Ngunit hindi sumunod si Denji at mabilis itong tinapos gamit ang kanyang palakol, at sinasabi na mas mabuti iyon upang hindi masyadong masaktan ang Diablo. Gayunpaman ay nagalit si Aki at isinubsob ang ulo ni Denji sa bintana, sabay sabing galit siya sa lahat ng mga demonyo dahil isa sa mga ito ang pumatay sa buong pamilya niya sa harap ng kanyang mga mata. Ngayon ay tinanong niya si Denji kung gusto ba nito na makipagkaibigan sa mga demonyo, at sumagot si Denji na kung mayroong demonyo na gugustuhin na maging kaibigan siya ay tatanggapin niya dahil wala siyang kaibigan. Biglang umalis si Aki habang si Denji naman ay namumulot ng mga magazine para sa matatanda, at ang totoong dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang chainsaw ay dahil ayaw niyang madumihan ng dugo ang mga ito. Habang iniisip niya na natutupad na ang pinapangarap niyang buhay, bigla niyang naramdaman na may kulang at naunawaan niya na wala siyang malinaw na ambisyon, isang bagay na nagtutulak sa tao para magsikap. Dito napunta ang isip niya kay Makima, at bigla niyang naisip na ang susunod niyang layunin sa kanyang buhay ay ang makahawak ng dibdib ng babae, at patuloy niya itong iniisip hanggang makarating sila sa opisina ni Makima. Doon ipinakilala ni Makima ang bago niyang partner, isang Diablo na nagngangalang Power. Ipinaliwanag niya na dahil mas maayos ang pag-iisip ni Power kumpara sa ibang Diablo, isinama rin siya sa unit ni Aki bilang eksperimento, at nagsimulang magpatrolya sina Denji at Power sa mga gusali ng syudad. Habang nagpapatrolya, agad na napansin ni Denji na nakakainis at mayabang si Power at laging naghahanap ng papatayin dahil sabik itong makatikim ng dugo, ngunit nagpasya si Denji na titiisin na lang ang lahat ng kapilyuhan nito, alang-alang sa tsansa na maka-score siya sa kanya. Nang wala silang makita ay nagpasya sila na magpahinga muna, at sinabi ni Power na dahil sa sobrang lakas niya kaya't natatakot na lumabas ang mga mahihinang demonyo. Habang nababagot si Denji ay biglang nakaamoy ng dugo si Power at agad na tumakbo, doon niya natagpuan ang isang Diablo sa daan at diretsyo niya itong inatake. Gumawa siya ng malaking maso gamit ang kanyang sariling dugo at agad na pinukpok ang devil sa isang hampas, habang nanunood lang si Denji dahil sa sobrang gulat. Pagkatapos ng kaguluhan ay agad na nagsimula ang paglilinis sa nagkalat na mga labi ng devil, at dumating din si Makima para pagsabihan sina Denji at Power. Sinabi niya na isang civilian hunter na ang kumikilos sa lugar at nakialam sila sa trabaho nito, kaya't sinabihan niya si Power na baka hindi siya angkop na maging devil hunter, ngunit sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabi ni Power na inutusan lang siya ni Denji.
Dahil doon ay tinawag siyang sinungaling ni Denji at nagsimula silang mag-away, ngunit nang inutusan silang huminto ni Makima, natakot si Power at tumahimik. Makalipas ang ilang oras, habang bumibili ng inumin si Denji sa vending machine ay nagsimulang makipaglaro si Power sa isang ligaw na pusa. Bigla niyang sinabi na kaya niyang makisama lamang sa mga pusa, dahil bago siya naging Devil Hunter, isa siyang makapangyarihang Diablo at likas na galit sa mga tao. Gayunpaman, galit na rin siya sa mga devil dahil isa sa kanila ang kumuha sa kanyang alagang pusang si Meowie, at sinabi ni Power na gagawin niya ang lahat para mabawi ang kanyang alaga kahit pa makipagtulungan siya sa mga tao na kinaiinisan niya. Sinabi ni Denji na hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Power para lang sa isang pusa, ngunit mas maiintindihan niya kung para ito sa isang aso o para makahawak sa dibdib ng isang babae. Pagkatapos ay inalok ni Power si Denji, na kung handa siyang tumulong upang mabawi niya si Meowie ay papayagan niya na hawakan ni Denji ang kanyang mga pakwan, at agad na natuwa si Denji at sinasabi na papatayin niya ang devil na kumuha sa kawawang pusa. Pagbalik sa estasyon, sinamahan ni Denji si Power na kumuha ng leave at nagtungo sila sa lugar kung saan kinuha ang kanyang alagang pusa, at sinabi ni Power na si Denji ang kailangang lumaban dahil kung siya ang lalapit ay gagamitin ng devil ang pusa bilang hostage. Nang dumating sila sa kanayunan ay itinuturo ni Power ang bahay kung saan nakatira ang Bat Devil, ngunit nang pinangunahan niya si Denji patungo sa bahay, tinanong siya kung hindi ba gagamitin ng devil ang pusa bilang hostage kapag nakita siya. Biglang huminto si Power nang marinig ito, at nang napagtanto ni Denji na niloloko lang siya ay sinubukan niyang atakihin si Power, ngunit mas mabilis si Power at pinatay niya si Denji gamit ang maso na gawa sa dugo. Pagkatapos ay hinila niya si Denji papasok sa bahay at iniwan sa banyo, at doon lumabas ang devil na nakipagkasunduan sa kanya, ang Bat Devil, at kinuha si Denji at ipinakita ang sugat sa kanyang braso na dulot ng mga devil hunters. Kasabay nito ay gusto nitong uminom ng maraming dugo para gumaling, at nang pinisil niya si Denji para uminom ng dugo ay bigla niyang napansin na pangit ang lasa ng dugo ni Denji, ngunit agad na bumalik ang lakas ng devil. Pagkatapos ay binitawan niya si Denji at umakyat sa bubong, sinasabing kailangan niyang kumain ng ibang tao para mawala ang masamang lasa sa kanyang tiyan. Sa mga sandaling ito, tumingin si Denji kay Power at iniisip na hindi siya dapat nagtiwala sa kanya, at nang kinausap ni Power ang Bat Devil at hiningi ang kanyang pusa bilang kasunduan, ipinakita nito ang pusa, ngunit sinabi na dahil may dala siyang masangsang na dugo ay paparusahan siya kaya't nilunok nito ang pusa at labis na nadismaya si Power. Naalala niya kung paano niya nakilala ang pusa sa kagubatan matapos maging Diablo, ang mahinang pusa ay hindi natakot sa kanya, kaya napagpasyahan niya na alagaan ito para lamang magkaroon siya ng kaibigan. Naging malapit siya sa pusa, ngunit isang araw habang nagpapahinga sa bubong, kinuha ng Bat Devil ang pusa at sinabi kay Power na magdala ng dugo ng tao kung gusto niyang maibalik si Meowie. Nang makita ni Power na nilamon ng Diablo ang kanyang pusa, labis siyang nasaktan at malungkot na tinignan si Denji bago siya hinawakan at kinain ng Bat Devil. Pagkatapos nito, lumipad ang halimaw patungo sa lungsod upang manghuli pa ng tao, ngunit napansin niya na nakakapit sa kanya si Denji. Sinubukan siyang patayin ng Diablo, ngunit biglang hinila ni Denji ang tali ng kanyang chainsaw habang naaalala niya kung paano siya nasaktan nang mawala si Pochita. Dahil doon, nauunawaan niya na ganoon din ang nadama ni Power nang mawala ang kanyang pusa, kaya't biglang lumabas ang chainsaw mula sa kanyang ulo at agad na pinutol ang braso ng Bat Devil. Bumagsak sila sa isang gusali, at bago pa siya muling umatake ay sinigawan ni Denji ang isang babae na tumakas bago siya gawing pagkain. Pagkatapos niyang palayasin ang mga tao ay sinuntok niya ang halimaw pababa sa kalsada at paulit-ulit itong inatake, ngunit habang pinapalayas niya ang mga tao ay ginamit ng Bat Devil ang sitwasyon bilang kahinaan ni Denji dahil binato siya ng kotse na may sakay pang tao. Gayunpaman, mabilis na binitawan ni Denji ang kanyang mga chainsaw sa kanyang mga braso upang masalo ang sasakyan, at nagtataka ang halimaw kung bakit sinasayang niya ang kanyang lakas para iligtas ang mga walang kwentang tao. Sinagot siya ni Denji na wala siyang pakialam sa kanila, kaya't tinapon niya pabalik ang kotse habang tumalon ang nakasakay bago ito sumabog sa ulo ng Diablo. Dahil dito, galit na galit ang Bat Devil at ginamit niya ang pinakamalakas na atake, isang wind cannon na kayang magpatumba ng mga gusali, at nang inakala niya na patay na si Denji ay nagtangka siya na muling kumain ng tao para makabawi ng lakas. Kasabay nito ay muling bumangon si Denji, hinila ang tali at muling ginamit ang kanyang mga chainsaw na ikinagulat ng Bat Devil, at nang tinanong niya kung paano pa siya nabuhay,
Sumigaw si Denji na mas malala pa ang naranasan niya at hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagkakaroon ng kasintahan. Dahil sa kanyang tindi ay natakot ang halimaw, binagsak niya ang tao at naghagis ng bato upang mapigilan siya, ngunit hinati lang ito ni Denji at muling sumugod. Ngayon ay pinutol niya ang pangalawang braso ng Diablo at ibinagsak ito sa gusali, at binuksan niya ang tiyan nito hanggang sa kumalat ang kanyang mga laman loob. Makalipas ang kanilang laban, nagising si Power habang mahigpit na niyakap si Miyawi, at tinanong niya si Denji kung bakit siya nito niligtas kahit na tinangka niya itong patayin. Tinawag pa niya itong tanga, ngunit sa kalaunan ay sinabi niya na tutupad siya sa kanyang pangako at papayagan niya na hawakan ni Denji ang kanyang mga pakwan. Dahil doon ay napasigaw sa tuwa si Denji, ngunit bigla na lamang naputol ang kanyang braso at isang higanteng Diablo ang sumunggab at nilamon nito ang kanyang braso, at nang mapagtanto ni Power na hindi siya makagalaw ay inutusan niya si Denji na dalhin si Miyawi at tumakas. Gayunpaman, nagpa siya si Denji na muling lumaban at hinila niya ang tali, ngunit dahil sa sobrang pagdurugo ay maliit na chainsaw lang ang lumabas mula sa kanyang ulo. Pagkatapos ay lumapit siya sa higanteng Diablo, at doon sinabi ng halimaw na ang Bat Devil ay kasintahan niya at galit siya dahil pinatay ito ni Denji. Sa hindi inaasahan ay hinayaang mabuhay ng Worm Devil si Denji dahil gwapo daw itong tingnan, pero plano pa rin niyang patayin ang babae at ang pusa, ngunit hindi pumayag si Denji na mawala ang kanyang gantimpala kaya naghanda siyang lumaban. Agad siyang inatake ng Diablo gamit ang mga paa nito, ngunit nang nakaiwas siya at tumalon sa paligid, nahuli siya ng Diablo at ibinangga sa gusali. Habang tuloy-tuloy ang pag-iwas ni Denji ay nakakita siya ng pagkakataon na makalapit at makasuntok, ngunit muling pinalipad ng Worm Devil ang kanyang katawan, at tinawanan siya nito at sinabi na hindi siya makapaniwala na natalo ang kanyang nobyo sa isang mahinang tulad niya. Ipinahayag pa niya na mamamatay na si Denji, ngunit iginiit ng binata na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nahahawakan ang hinahangad na Cocomelon, at tinawag ng Worm Devil na walang kwenta ang pangarap niya, isang bagay na lalong nagpainit sa damdamin ni Denji. Sa sandaling ito ay naaalala niya ang paulit-ulit na pangungutya sa kanya, kaya't galit siyang sumugod muli at mabilis na nakaiwas at nakalapit, para patayin ang Diablo gamit ang maliit na chainsaw sa kanyang ulo. Pasigaw pa na sinabi ni Denji na pantay lang ang pangarap niya sa pangarap ng iba, gaya ng paghihiganti o pagprotekta sa pamilya, at binalaan pa niya ang Worm Devil na kapag natalo siya, ibig sabihin ay mas mababa ang pangarap nito na kainin ang mga tao kaysa sa simpleng pangarap niya na makapiling ang isang babae. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, ginamit ni Denji ang mga bituka ng Bat Devil upang itali ang mga paa ng Worm Devil at pabagsakin ito, ngunit nang muli niyang nasugatan ang kalaban ay hinampas naman siya ng mga galamay nito. Sa mga sitwasyong ito ay halos nawalan na ng lakas si Denji, pero pinilit niyang bumangon at tumakbo siya sa paligid at nagtago sa mga guho para umatake mula sa likod. Nang nagkaroon siya ng pagkakataon ay hinawakan niya ang buhok ng Worm Devil at sinaksak ito gamit ang kanyang chainsaw, ngunit nagawa rin siyang matusok sa dila ng Diablo. Bago siya tuluyang kainin ay biglang dumating si Aki, gumawa ito ng kakaibang ritual gamit ang kanyang kamay at tinawag ang Fox Devil, at sa isang iglap ay lumabas ang higanteng ulo ng Fox at kinain ang ulo ng Worm Devil na nagligtas kay Denji. Pagkatapos ay bigla itong naglaho kasabay ng pagdating ng ibang kasamahan nila, at agad na inutusan ni Aki ang mga baguhan na tulungan ang mga sibilyan na lumikas, habang si Hameno naman ang inutusang magbantay sa mga posibleng natitirang demonyo. Makalipas ang ilang oras ay dinala niya si Denji sa magandang ospital, kung saan agad itong gumaling matapos ang pagsasalin ng dugo, at maging ang kanyang naputol na braso ay naibalik din. Habang nagbabalat si Aki ng mansanas para sa kanya ay sinabi niya na para talaga siyang isang demonyo, at nang sumagot si Denji na nakikipagkaibigan lang siya sa isang devil ay tinawag siyang tanga ni Aki, at ipinaliwanag na ang mga devil hunters ay nakikipagkontrata sa mga devil kapalit ng kapangyarihan. Inamin niya na mayroon siyang kontrata sa Fox Devil, at sa bawat pagtawag niya rito ay may kapalit na bahagi sa katawan niya, at sa pagkakataong iyon ay balat ang kanyang isinakripisyo. Tinanong niya si Denji tungkol kay Power, ngunit tumanggi itong magsumbong at sinabi niya na mabuti naman si Power, at nagkukunwari na wala siyang alam tungkol sa bakas ng dugo sa lugar ng Bat Devil. Dahil dito, pinagbibintangan siya ni Aki na kumakampi siya sa mga demonyo, ngunit naalala ni Aki kung paano nagpasalamat ang mga tao sa Chainsaw Devil, at doon niya nakita ang pag-asa kay Denji at sinabi niya na hindi niya ito isusumbong sa kanilang mga nakatataas sa pamamagitan ng isang kondisyon. Sinabihan niya si Denji na seryosohin ang kanyang mga utos at payo, dahil wala itong pakialam sa moralidad at walang ideya kung paano gumagana ang mundo,
at kung susundin niya ito ay mapoprotektahan niya ang kasalukuyan niyang pamumuhay. Agad namang pumayag si Denji at sinabi niya na bagamat wala siyang mataas na pangarap tulad ng iba, determinado pa rin siyang makamit ang kanyang simpleng pangarap, kaya't handa siyang makipagtulungan. Pagkatapos doon ay lumabas si Aki at nilapitan siya ni Power, at hiniling niya na pakawalan siya mula sa kanyang pagkagapos dahil napatunayan na ang kanyang pagiging inosente, at ginawa ito ni Aki kahit na binalaan siya ng kanyang mga nakatataas. Ipinaliwanag niya na bilang mga Devil Hunter, gagamitin nila ang mga demonyo at ang mga tao para sa kanilang sariling kapakinabangan, ngunit hindi ito nangangahulugan na kaibigan niya sila. Pagbalik sa punong tanggapan, nagtungo si Aki kay Makima upang iulat ang nangyari, ngunit binago niya ang kwento upang protektahan sina Denji at Power. Tinanggap naman ito ni Makima kahit alam niya na ang lahat ay purong kasinungalingan, at sinabi pa niya na mas nagiging mabait na si Aki simula nang tumira siya kasama si Denji. Kinabukasan, maagang nagising si Aki upang gawin ang lahat ng gawaing bahay at patuloy lang na umaasa si Denji, ngunit habang naghahanda siya ng pananghalian, may biglang kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Nang hindi sila nagbukas ay sinira ng bisita ang kanilang pintuan, at dumating si Power kasama si Miyawi, at nang ipinahayag niya ang balita na doon na sila titira ay agad na tumawag si Aki kay Makima upang magreklamo, ngunit sinabi nito na siya mismo ang nagpasya. Sinabi ni Makima na siya ang napili na makasama nila dahil si Aki lang ang mayroong kakayahang kontrolin sina Denji at Power, ngunit nang muling nagreklamo si Aki ay ipinaalala ni Makima na siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya, kaya't muling bumigay ang damdamin ni Aki at tinanggap ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras ay napatunayang mas nakakainis si Power kaysa kay Denji dahil ayaw niyang kumain ng gulay, hindi naglilinis ng inidoro at hindi rin naliligo, at dahil dito ay unti-unting nagiging magkampi sina Denji at Aki. Sa hindi inaasahan, habang naglilinis ng banyo si Denji ay biglang dumating si Power at ipinaalala ang gantimpalang ipinangako niya, at umupo siya sa inidoro at sinabi kay Denji na mayroon lamang siyang 3 beses na pagkakataon, bilang kapalit sa pagligtas sa kanya at kay Miyawi mula sa Bat Devil. Dahil dito ay buong araw na wala sa tamang pag-iisip si Denji, at maging sa sumunod na araw habang tinuturuan siya ni Makima tungkol sa mga papeles ay napansin nito na lutang ang isip ni Denji. Nang tinanong siya ni Makima kung anong nangyari, inamin niya na ang pangarap niya na makahipo ng babae ay hindi pala kasing saya kundi nakakadismaya, ngunit ginamit ni Makima ang pagkakataon at bigla niyang hinawakan ang kamay ni Denji at nakikipaglandian. Sinabi niya na mas masarap ang ganitong bagay kapag mas malapit ka sa isang tao, pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at kinagat ni Makima ang kanyang daliri. At nang pinahipon niya si Denji sa kanyang pakwan ay nagulat ito na naging dahilan upang mabigla si Denji at mahulog mula sa kanyang upuan. Kasabay nito ay lumapit si Makima nang halos magkadikit ang kanilang mga labi at tinanong si Denji kung handa ba siyang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Agad na sumang-ayon si Denji na gagawin niya ang anumang hiling nito, kaya't sinabi ni Makima na gusto niya na talunin ni Denji ang Gun Devil. Ibinunyag niya na unang lumitaw ang Gun Devil 13 taon na ang nakalilipas sa bansang Amerika, ngunit hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan ito. Ayon kay Makima, ito ang pinakamalakas na demonyo na nais patayin ng lahat ng Devil Hunter, at naniniwala siyang si Denji lamang ang may kakayahang gawin iyon. Bilang gantimpala ay sinabi ni Makima na kung matagumpay niyang mapapatay ang Gun Devil ay gagawin niya ang kahit anong hiling nito, at labis ang tuwa at halos hindi makapaniwala si Denji. Kaya ipinaliwanag ni Makima na kaya lang niya ibinibigay ang pangakong iyon ay dahil napakalakas ng Gun Devil. Ipinaliwanag niya na ang takot ng mga tao ay nagiging mga Diablo, at kung mas marami ang natatakot ay mas nagiging makapangyarihan ang Diablo. Noong unang panahon, umusbong ng husto ang negosyo ng baril dahil maraming tao ang bumili nito upang labanan ang mga Diablo, ngunit mabilis itong nauwi sa kaguluhan, at nagsimula ang malawakang karahasan gamit ang mga baril. Idinagdag pa niya na mas lalo pa itong lumala nang lumabas ito sa media, kaya mas maraming tao ang natakot sa mga baril, at ang naging huling mitya ay isang pag-atake ng terorista sa Amerika, at sa mismong araw na iyon unang lumitaw ang Gun Devil. Pagkatapos ay ikinwento rin ni Makima ang nakaraan ni Aki, nakatira noon ang pamilya nila sa malamig na hilagang bahagi, at habang magkasamang naglalaan ng oras ang kanyang mga magulang sa may sakit niyang nakababatang kapatid, lumapit si Aki sa kanyang ama at niyaya ang kanyang kapatid na maglaro sa labas. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang ama at sinabi na maglaro na lang siyang mag-isa dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid, at naiinis si Aki dahil palagi na lang may sakit ang kanyang kapatid. Ngunit sa kabila nito ay gusto pa rin itong sumama sa kanya,
kaya't lumabas sila at binato siya ni Aki ng snowball upang paalisin sana ang kanyang kapatid, ngunit nauwi iyon sa masayang snowball fight. Pagkatapos doon ay inutusan ni Aki ang kanyang kapatid na kumuha ng guwantes para makapaglaro sila ng catch, ngunit bigla na lamang may mabilis na bagay na tumama sa kanilang bahay at naglaho ito sa isang iglap, dahilan upang mamatay ang buong pamilya ni Aki. Ayon kay Makima, sa mismong araw ding iyon ay nakapatay ang Gun Devil ng 1.2 milyong tao sa loob lamang ng 5 minuto bago ito tuluyang naglaho. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong mundo, at dahil dito ay lalo pang lumakas ang mga Diablo. Tinanong ni Makima si Denji kung kakayanin niyang pumatay ng ganoong kalakas na nilalang, at sinagot naman ito ni Denji na kung seseryosohin niya ang kanyang trabaho ay madali lang iyon para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Makima ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga piraso ng bala ng Gun Devil, at ipinaliwanag niya na malakas ang hatak ng mga pirasong ito sa isa't isa, at kung makakabuo sila ng mas malaking bahagi ay magtuturo ito sa kinaroroonan ng Gun Devil. Ipinahayag pa niya na kapag kinain ng isang Diablo ang bala ng Gun Devil, nagiging mas makapangyarihan ito, at makalipas ang ilang sandali ay pumunta sina Aki at ang kanyang grupo sa isang hotel na tinitirhan ng isang Diablo. Sa sitwasyong ito ay may dala silang isang piraso ng bala ng Gun Devil, at nang tumugon ito sa Diablo sa loob ng hotel, nakumpirma ni Aki na nakalunok nga ng bala ng Gun Devil ang target nila. Kahit na ganoon ang sitwasyon, nananatiling walang pakialam sina Denji at Power, ngunit pinapakalma sila ni Aki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng chewing gum. Gayunman ay palagi pa rin niya silang pinapagalitan, kaya't pinagsabihan siya ni Hameno na huwag masyadong mahigpit, at biglang naisipan ni Hameno na magbigay ng gantimpala dahil hahalikan niya sa pisngi ang sino mang makakapatay sa Diablo. Bagamat nabigla si Denji ay agad niya itong binaliwala at iniisip si Makima. Sinabi niya na nakapagpasya na siya kung kanino niya ibibigay ang kanyang unang halik at handa siyang gawin ang lahat para rito. Gayunpaman, nang sinabi ni Hameno na kung si Denji ang makakapatay sa Diablo ay hahalikan niya ito sa labi, at biglang napatigil si Denji at tila nanginginig sa matinding pagkasabik. Dahil doon, nagsimula silang mag-away para sa karapatang mahalikan ni Hameno, at sumali rin sina Power at ang matatakoting si Kabeni. Tinanong ni Hameno si Aki kung ano ang palagay niya sa mga bagong miyembro, at sinabi niya na mamamatay lang ang mga ito sa loob ng isang taon o bigla na lamang silang susuko. Ngunit nagsalita si Hameno ng tungkol sa kanila, ang hiling lang niya ay huwag siyang iwan ni Aki sa kamatayan, at dahil dito ay bumalik sa alaala ang kanilang unang pagkikita. Sa panahong iyon ay bumisita si Hameno sa libingan ng kanyang dating partner, nang dalhin siya ng kanyang guro upang ipakilala siya kay Aki, ang kanyang bagong makakasama. Sinabi ni Hameno noon na ang lahat ng naging partner niya ay namamatay dahil mga bata at walang silbi, kaya't nakiusap siya kay Aki na huwag siyang mamatay. Sa kasalukuyan, biglang bumukas ang isang pinto sa harap ng grupo, at isang maliit na demonyo na ulo at 2 kamay lamang ang lumabas. Tumalon ito patungo sa mga Devil Hunter, ngunit nagawa itong pigilan ni Hameno gamit ang kanyang kapangyarihan, bago tuluyang pinugutan ni Power. Pinagmamalaki ni Power na huminto ang demonyo dahil sa takot nito, ngunit ipinaliwanag ni Hameno na siya ang dahilan, dahil may kontrata siya sa Ghost Devil at nagagamit niya ang kanang braso nito kapalit ng kanyang kanang mata. Nagpatuloy sila sa pag-akyat para hanapin ang demonyo, ngunit napansin ni Hirokazu na muli nilang nadaanan ang parehong bahid ng dugo na mula sa demonyong kanilang pinatay. Sinuri niya ang palapag at natuklasan nila na bumaba sila mula ika-8 palapag, ngunit muli rin silang bumalik dito. Upang masiguro ay sinubukang bumaba ni Hirokazu, ngunit bumalik pa rin siya sa ika-8 palapag, at nagtataka silang lahat na para bang nasa pelikula sila ni Christopher Nolan. Upang patunayan ito, inutusan ni Hameno si Kabeni na gumawa ng peace sign at saka siya bumaba, ngunit gaya ng kanilang hinala, bumalik din siya sa ika-8 palapag. Ngayon ay naunawaan ni Aki na ito ay kakayahan ng demonyo, at ginamit niya si Kabeni bilang palatandaan at nilagay ito sa harap ng isang pinto. Pagkatapos ay pumasok siya sa kabilang silid at lumabas, ngunit bigla siyang lumitaw sa likuran ni Kabeni, at natuklasan din ni Denji ang parehong sitwasyon na lahat sila ay napagtanto na hindi sila makakaalis sa ika-8 palapag. Pumasok silang lahat sa isang silid upang magplano, ngunit napansin ni Aki na hindi na tumutugon ang bala ng Gun Devil, at pinaniniwalaan ni Hameno na matalino ang kalabang demonyo. Nang nagtanong si Hirokazu kung ano ang mangyayari kapag nanatili sila roon ng matagal, nagsimulang manginig si Kabeni at sinabing mamamatay silang lahat sa gutom. Dahil doon ay pinapakalma siya ni Hirokazu,
ngunit inamin ni Kabeni na napilitan lang siyang maging Devil Hunter, dahil gusto ng kanyang mga magulang na makapasok sa kolehiyo ang mas matalino niyang kapatid, kaya't siya ang pinilit maghanap buhay. Ang tanging pagpipilian daw niya ay maging Devil Hunter o magtrabaho bilang modelo sa OnlyFans, ngunit sa huli ay humagulgol siya dahil pakiramdam niya ay maling desisyon ang kanyang pinili. Natawa si Power dahil natutuwa siya sa itsura ni Kabeni habang umiiyak, at nang pinapakalma ni Hameno si Kabeni ay napansin ni Aki ang relo na nakapako ito sa oras na 18 minuto pasado alas 8, at lahat ng orasan sa palapag na ito ay pare-pareho. Pagkatapos ay ipinapalagay niya na kung pinahinto ng demonyo ang oras, wala ni isang Devil Hunter ang makakapasok para tumulong, ngunit imbes na mangamba ay natuwa pa si Denji dahil pwede na raw siyang matulog nang hindi iniintindi ang paggising sa tamang oras. Hindi makapaniwala si Aki sa sinasabi niya, at hindi nagtagal ay ginising ni Hameno si Denji, at ang unang tanong nito ay kung nakalabas na ba sila ng hotel. Sinabi niya na hinahanap pa rin ni Aki ang Diablo, at si Hirokazu naman ay sobrang kinakabahan at nagkulong sa isang kwarto. Sinabi niyang si Kabeni ay nagpanik dahil paubos na ang tubig, at sa sobrang desperado, tinangkang uminom mula sa inidoro kaya't agad siyang pinigilan ni Hameno. Si Power naman ay nananatiling masiyahin at nababaliw gaya ng dati, kaya't kahit papaano ay nakakagaan siya ng kanilang loob. Binabantayan nilang tatlo ang dalawa nilang kasamahan, at di nagtagal ay sinindihan ni Hameno ang kanyang huling sigarilyo, ngunit napansin ni Denji na kapareho ito ng tatak ng sigarilyo ni Aki, at ipinagmamalaki ni Hameno na siya ang nagturo kay Aki na manigarilyo. Noon ay inalok niya si Aki na magyosi ngunit tumanggi ito, sinabing masama iyon sa kalusugan, ngunit sinagot siya ni Hameno na maaga namang namamatay ang mga Devil Hunter, kaya't mas mabuti nang subukan. Gayunpaman ay determinado si Aki na hindi siya mamamatay agad, at natuwa si Hameno nang marinig ito, dahil matindi ang sakit na iniwan sa kanya ng mga dati niyang partner na namamatay. Isang araw, nakita ni Aki na sinampal si Hameno sa palengke ng kasintahan ng dating partner nito, at ipinaliwanag ni Hameno na ayos lang yon, pero hindi nakatiis si Aki at sinundan niya ang babae at nilagyan ng chewing gum ang kanyang buhok. Nang ikwento niya ito kay Hameno ay natatawa ito ng todo, at dinala siya nito sa kainan at inulit ang sinabi sa kanya ng kanyang guro. Hindi raw natatakot ang mga Diablo sa pinakamalakas o pinakamatapang, kundi sa pinakabaliw na hunter, at sinabi niya kay Aki na mabubuhay siya ng matagal, pero inakala nito na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay inalok siyang muli ng sigarilyo, at pumayag si Aki sa kondisyon na ito na ang una at huli niyang yosi, pero hindi naman ito natutupad. Pagbalik sa kasalukuyan, dumating si Aki at humingi ng sigarilyo kay Hameno, ngunit nang malaman niya na iyon na ang huli, kinuha niya ito mula sa bibig ni Hameno at siya mismo ang umubos nito. Nagulat si Denji at inisip na parang halik na rin iyon, pero pinaalis siya ni Aki at sinabi ang masamang balita. Ang Diablo na inakala nila na napatay na ay muling lumalaki at mas nagiging nakakatakot. Sa ilang sandali ay lumabas sila at nakita ang Diablo, na parang bukol na may mga anyo ng malabong mukha ng tao, at nagalok ng kontrata ang Diablo na kakainin daw niya si Denji at palalayain niya ang iba ng walang pinsala. Biglang lumabas si Kabeni na nanginginig pero may hawak na kutsilyo, at sinabi na hayaan na nilang kainin si Denji ng Diablo. Nang sumugod siya ay sinipal ni Aki ang kutsilyo mula sa kanyang kamay, at agad din siyang pinatumba ni Hameno, ngunit nang sinabihan siya ni Hameno na ilabas ang Fox Devil para kainin ang Diablo, nabigo ito dahil tila hiwalay ang kanilang lugar sa realidad. Dahil doon, sinubukan ni Hameno na gamitin ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang Diablo, pero lalo lang itong lumalaki matapos niya itong masugatan. Tumawa ang Diablo, sabay sabi na hindi iyon ang tunay niyang katawan at wala rin ang kanyang puso sa ikawalong palapag, at ipinaliwanag niya na nasa loob sila ng kanyang tiyan, at ang tanging paraan para makalabas sila ay tanggapin ang kanyang kontrata. Hindi kumbinsido si Denji na gagawin ng Diablo ang kanilang kasunduan kahit kainin siya, pero ipinaliwanag ni Hameno na kapag pumirma ng kontrata ang isang Diablo sa tao, obligado itong tuparin ang kasunduan basta't gagawin din ng tao ang kanyang parte. Lumabas din si Hirokazu at sumang-ayon na isakripisyo si Denji, pero tutol si Aki dahil naniniwala siya na may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang hinihiling ng Diablo. Sumang-ayon si Hameno kay Aki, habang si Power naman ay gustong patayin si Denji dahil kailangan niyang umuwi para pakainin si Miyawi. Ngunit sa huli ay nagpasya sila na huwag patayin si Denji, at habang nag-aabang sila sa pasilyo, patuloy na lumalaki ang halimaw at papalapit ng papalapit sa kanila. Tinanong ni Hameno si Aki kung may plano ba siya,
at sinabi ni Aki na kung patuloy na lumala ang sitwasyon ay gagamitin niya ang kanyang espada. Ngunit kaagad siyang pinigilan ni Hameno, at sinabi kay Denji na mas pipiliin niya na siya na ang pumatay rito kaysa hayaan niyang gamitin ni Aki ang kanyang espada. Sa kabilang banda ay inubos ni Power ang lahat ng pagkain at nagalit si Hirokazu, at habang nagtatalo sila, biglang dumating si Kabeni na may hawak na kutsilyo at sinisisi niya si Power sa pagkakakulong nila. Sinubukan siyang kausapin ni Hirokazu at ipaliwanag na imposibleng siya ang dahilan, ngunit inakusahan ni Kabeni si Hirokazu na kumakampi siya sa mga demonyo at tinangkang saksakin siya, dahilan para tuluyan siyang mataranta. Dahil sa kanilang takot ay lalo pang lumakas ang demonyo at mas mabilis na lumalaki, at nang nagsimulang tumakbo ang kanilang grupo, nagtawanan ang demonyo at ipinakilala ang sarili bilang Eternity Devil, na lumalakas kapag lalo silang natatakot. Kasabay nito ay biglang nagbago ang anyo ng hotel, tumagilid ang sahig at isang higanteng butas ang lumitaw sa gitna, kung saan bumukas ang napakalaking bibig ng Eternity Devil upang kainin si Denji. Nakiusap sina Hirokazu at Kabeni na ibigay si Denji, ngunit imbes na gawin iyon ay inihanda ni Aki ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Hameno kaya't ginamit niya ang kapangyarihan ng Ghost Devil upang mapigilan siya. Ipinaliwanag niya na kung gagamitin ni Aki ang kanyang espada ay makakalabas sila, ngunit kapalit nito ay mawawala ang malaking bahagi ng kanyang buhay, isang bagay na hindi niya hahayaan na mangyari. Biglang sinunggaban ni Hirokazu si Denji at sinubukan ni Kabeni na saksakin ito, ngunit pumagitna si Aki at siya ang tinamaan na ikinagulat ng lahat. Kahit sugatan, tumayo si Aki at inamin na kahit si Denji ang pinakamasamang taong nakilala niya, ngunit hinahangaan niya ang tapang nito at gusto niya ng mga kasamahan na kagaya niya upang mapigilan ang Gun Devil. Nataranta si Hameno nang makita ang sugatang si Aki at hindi na alam ang kanyang gagawin, habang iginiit ni Kabeni na kasalanan ito ni Denji, at kung magawa siyang kainin ng demonyo ay matatapos na ang lahat ng kanilang problema. Dahil doon ay sawang-sawa na si Denji sa kanilang pagtatalo, kaya't nagpasya siyang tumalon sa bunganga ng Eternity Devil, determinado na lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman ay napansin niya na natatakot ang Eternity Devil sa kanyang mga chainsaw, at alam niya na ang kahinaan nito ay ang sobrang sakit na kaya niyang magawa. Plano niyang wasakin ito mula sa loob hanggang sa mamatay ito sa sobrang hirap, ngunit bago siya tumalon ay ipinaalala niya kay Hameno ang halik na ipinangako nito. Pagkatapos ay sinabi rin niya kay Aki na hindi niya kailangang iligtas siya, dahil ayaw niya na may pagkakautang sa iba at magiging patas silang dalawa kapag nakaligtas sila. Hinila ni Denji ang buntot ni Pochita sa kanyang dibdib at tumalon sa bunganga ng Eternity Devil, ngunit kinagat siya ng halimaw na parang natuwa, ngunit biglang pinunit ni Denji ang bibig nito at lumabas bilang Chainsaw Man. Walang tigil niyang sinasaksak at winasak ang Eternity Devil kahit patuloy siyang inaatake, at tinukso siya ng halimaw na hindi niya kailanman mahahanap ang puso nito at hindi niya ito mapapatay, sabay sabing mas mahina siya gaya ng inaasahan niya. Sa mga sandaling ito ay nagulat ang lahat sa karumal-dumal na laban, ngunit napansin ni Power na sobra na ang dugong nawawala kay Denji, at baka bumalik siya sa pagiging tao kapag nagpapatuloy ito. Habang kinakagat siya ng maraming bibig ng Eternity Devil, naramdaman niyang kulang na ang kanyang lakas, kaya kinagat niya mismo ang laman ng demonyo upang bumalik ang kanyang enerhiya. Patuloy na pinupunit ni Denji ang Eternity Devil, sabay biro na ang dugo nito ay lasang maruming tubig sa imburnal, ngunit ang itsura ng sakit sa mukha nito ay lasang matamis na strawberry jam. Doon napagtanto ni Hameno na wala pa siyang nakitang tao na mas baliw kaysa kay Denji, at naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, na natatakot ang mga demonyo sa mga hunter na siraulo dahil hindi sila madaling takutin. Hindi rin sila madaling maintindihan, at ang mga bagay na hindi madaling intindihin ang kinatatakutan ng mga tao at ganoon din ng mga demonyo. Minsan sinabi ng kanyang master na hindi siya at si Aki ang tipong magiging baliw, kahit mataas ang kanilang ambisyon na patayin ang Gun Devil. Pinayuhan siya na sanayin si Aki ng husto, dahil sa bilis ng pag-usad nito ay tiyak na makakakuha siya ng sapat na piraso para matagpuan ang Diablo, ngunit ayaw ni Hameno na mangyari iyon kaya iminungkahi niya kay Aki na maging pribadong Devil Hunter na lang sila. Sa ganoong paraan ay hindi na nila kailangang habulin ang Gun Devil, at mabubuhay pa sila ng maayos at may sapat na kita, ngunit tumanggi si Aki at sinabi nito na ayaw niya na maging pribadong Devil Hunter, dahil tanging Public Safety Bureau lang ang may access sa mga laman ng Gun Devil. Alam ni Hameno na kapag nakalaban ni Aki ang Gun Devil ay tiyak na mamamatay ito, dahil wala itong taglay na kabaliwan, ngunit ngayong nakikita niya si Denji sa laban, naisip niya na si Denji lang ang nakikilala niyang baliw na kayang tumalo sa Gun Devil.
Ngunit sa sandaling ito ay bigla na lang bumagsak si Denji matapos niyang salakayin ang Eternity Devil, kaya't agad siyang tinulungan ni Hameno at hinila ang kordon upang muling buhayin ang kanyang chainsaw. Biglang natawa si Denji at sinabi na patuloy niyang papahirapan ang Eternity Devil at inumin ang dugo nito para makabawi ng lakas, na para siyang pinakamalapit na bagay sa isang perpetual motion machine. Wala siyang tigil na lumaban, samantalang ang iba ay mahina na dahil sa sobrang gutom at napilitang humiga na lang. Gayunpaman ay hindi siya iniwan ni Hameno, at pagkaraan ng 3 araw na walang tigil na laban ay nasaksihan niya ang katapusan ng labanan. Sa sobrang sakit na nararamdaman, tuluyan nang bumigay ang Eternity Devil at inalok ang puso nito kay Denji upang tapusin na siya, at hindi nagdalawang isip si Denji at pinatay ang Diablo. Nang nakaalis sila sa hotel ay nakahinga ng maluwag si Denji dahil ligtas silang nakalabas, at nakakuha pa ng piraso ng Gun Devil, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Hameno at isinakay sa kanyang likod upang dalhin sa ospital, habang si Power naman ang sumuporta kay Aki. Makalipas ang ilang araw ay gumaling na si Aki matapos ang isang misyon kasama si Hameno, at iminungkahi ni Hameno na magdaos sila ng kasiyahan para sa mga bagong miyembro, dahil patuloy na kinakain ng konsensya sina Hirokazu at Kabeni matapos nilang subukang patayin si Denji noon. Nagbabalak na nga silang magbitiw, ngunit naisip ni Hameno na makakatulong ang isang selebrasyon para mapalapit ang grupo sa isa't isa. Alam ni Aki na gusto lang talagang uminom ni Hameno, ngunit nais rin niyang mangyari ang kasiyahan sa mga sumunod na araw, dahil aalis si Makima papunta sa ibang lungsod sa susunod na linggo. Gusto niyang makadalo si Makima, at napansin ni Hameno na mas matagal itong nanatili sa kanilang lungsod kaysa sa karaniwan, marahil dahil ito kay Denji, at doon siya nagsimulang magtaka kung ano ba talaga ang alam ni Makima tungkol sa kapangyarihan ng Chainsaw Devil. Makalipas ang ilang araw pagkatapos nito, natuloy nga ang plano nilang kasiyahan, at dumalo ang lahat ng miyembro ng grupo. Gayunpaman ay hindi marunong bumasa si Denji at hindi man lang niya mabasa ang nasa menu, ngunit hindi rin siya interesado sa pagkain, dahil mas iniisip niya ang ipinangakong halik ni Hameno. Pagkatapos ay tinanong niya si Hameno tungkol dito, at sumagot siya na kailangan niya munang malasing bago iyon mangyari, at hiniling rin niya kay Denji na patawarin niya ang lahat ng nagtangkang pumatay sa kanya. Biglang may senior na nagsabi kay Denji na tumayo at magpakilala ng maayos, ngunit binalaan siya ni Aki na huwag ibunyag ang tungkol sa kanyang kontrata sa Diablo sa mga taong hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Dahil doon ay sinabi lang ni Denji na siya'y 16 na taong gulang, at ang hilig niya ay kumain at matulog. Sumunod si Aki na medyo seryosong nagpakilala at inamin na may kontrata siya sa Fox Devil, at nagpakilala rin si Kabeni, ngunit hindi niya sinabi kung anong klaseng Diablo ang kasama niya. Doon nalaman ng lahat na isang miyembro ng kanilang grupo ang namatay kahapon, kaya't malakas na ipinagdarasal ni Hameno ang kaluluwa nito habang siya ay lasing. Pagkatapos ay isa pang senior ang nagbiro kay Denji, na mag-ingat kay Hameno kapag nalasing ito dahil hahalikan niya halos lahat, ngunit sa halip na mabahala ay natuwa si Denji dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Inamin pa ni Denji na iyon ang kanyang magiging unang halik, at sakto namang dumating si Makima at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Kinabahan si Denji at nagkukunwaring walang nangyari, pero nang tanungin siya ni Hameno kung ayaw ba talaga niya ng kanyang halik ay agad siyang natukso. Ngayon ay nahati ang isip niya kung hahalik ba siya sa harap ni Makima, na halatang medyo nagseselos, o kung sasayangin ba niya ang pagkakataong maranasan ang kanyang unang halik. Para makaiwas ay inilipat niya ang usapan tungkol sa mga piraso ng Gun Devil, ngunit nang tanungin ni Aki si Makima kung may alam siya tungkol sa Chainsaw Devil na hindi pa niya sinasabi, sinabi nitong ibubunyag lang niya kung matatalo siya sa inuman. Tinanggap ni Aki ang kanyang hamon at sumali rin si Hameno, ngunit sa huli ay natalo silang pareho ni Makima, habang ang iba naman ay abala sa kasiyahan. Sa sandaling ito ay biglang nilapitan si Denji ni Hameno, at hinalikan siya habang nakatitig si Makima sa kanila, at pakiramdam ni Denji ay parang nasa langit siya. Ngunit agad iyong nagbago nang may natikman siyang kakaiba sa kanyang bibig, at nang mapagtanto niya na suka pala ito ni Hameno ay nandidiri siya, pero wala siyang ibang nagawa kundi lunukin iyon. Maya-maya ay nagsusuka na rin siya sa banyo, habang tinulungan siya ng isang kasama at pabirong sinabing naiinggit siya kay Denji dahil wala siyang talento para maging Devil Hunter. Ngunit sinagot siya ni Denji, na paano siya maiinggit kung ang unang halik niya ay lasang suka. Natapos ang kasiyahan at naglabasan na ang lahat, ngunit hindi makita ni Makima si Denji, at may nagsabi na nawalan siya ng malay at binuhat ni Hameno pauwi.
Sa kabilang banda ay nagising si Denji sa kwarto ni Himeno habang nauuhaw, pero sinalubong siya nito at pinainom ng alak gamit ang kanyang halik, at hindi nito alam kung bakit niya nadala si Denji roon dahil sobrang lasing na siya. Gayunpaman, nalasing si Denji sa konting alak at lumapit si Himeno at sinabi na alam niyang gusto nito si Makima, at hinimok niya si Denji na kalimutan na niya ang babaeng iyon, at pati si Aki ay tigilan na rin ang paghanga rito. Bigla siyang humiga sa tabi ni Denji at hinawakan niya ang labi nito, at tinanong kung gusto niyang magbembang, ngunit naguguluhan at hindi alam kung ano ang pwedeng gawin ni Denji. Sa kabila nito, sinabi niya na hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang babaeng nagparanas ng kanyang unang halik sa pamamagitan ng suka. Ngunit pumabor ang natural na pagnanasa ni Denji at halos bumigay siya rito, ngunit habang kinakapa ni Himeno ang bulsa ni Denji ay nakakita siya ng lollipop. Nang makita niya ito ay biglang naalala ni Denji ang nangyari kanina, at matapos siyang mabaliw sa nakakadiring halik, pinayuhan siya ni Makima na lumabas at magpahangin. Habang nakatayo siya sa labas ay nilapitan siya ni Makima dala ang gamot sa hangover, ngunit nagreklamo si Denji na nasira ang kanyang unang halik, at tinanong siya ni Makima kung palagi na ba niyang matatandaan ang suka tuwing hahalik siya sa iba. Sinabi ni Makima na hindi niya makakalimutan ang lasang iyon, pero hindi niya kailangang mag-alala dahil marami pa siyang matitikman sa hinaharap, at namangha si Denji nang sabihin ni Makima na iyon na ang kanyang unang halik. Bumalik sa kasalukuyan, nakahiga si Denji sa sahig at nakatingin sa lollipop, habang mahimbing na natutulog si Himeno sa kama. Dito niya ipinangako sa kanyang sarili na ang unang pagkakataong makipagbembang siya sa isang babae ay doon kay Makima, at dahil sa kanyang pangako ay handa siyang isakripisyo ang gintong pagkakataong nasa harap niya. Kinabukasan, ginising siya ni Himeno at dinala sa balkonahe para mag-agahan, at sinabi nito na hindi niya maalala ang mga nangyari kagabi, at tinanong kung pinilit ba niya si Denji. Diretsyong sinabi ni Denji na wala siyang balak gawin ang kahit ano sa isang maruming babae, dahil iniingatan niya ang sarili niya para kay Makima. Malakas na tumawa si Himeno at sinabing mabuti na lang at walang nangyari, dahil menor de edad pa si Denji at baka mapasok pa siya sa kulungan. Tinanong niya si Denji kung totoo ba na gusto niya talaga si Makima, kahit pa medyo pangit ang ugali nito, at nang naglakas loob si Denji na tumango ay inalok siya ni Himeno na tulungan siyang mapalapit kay Makima. Hindi makapaniwala si Denji, ngunit sinabi ni Himeno na tutulungan din siya nito na mapalapit kay Aki, at agad na pumayag si Denji sa kanilang kasunduan, at doon sinabi ni Himeno na dapat magkaibigan na sila mula ngayon. Sa kabilang banda, si Makima at isa pang Devil Hunter ay naglakbay papunta sa ibang lungsod upang makipag-usap sa kanilang mga nakakataas. Sa loob ng tren, bigla silang inatake ng mga gangster na nagkukunwaring pasahero, at sa isang iglap ay tinamaan sila ng bala at agad na napatay. Habang hindi alam ng iba ang nangyayari, masaya pang kumakain sina Denji kasama sina Himeno at ang iba pang mga Devil Hunters. Hindi rin nila namataan na ang mga taong nakapaligid sa kanila ay may nakatagong baril, at nang nagkaroon sila ng pagkakataon ay bigla silang pinagbabaril, at narinig ni Denji ang mga putok at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit tila walang nakakapansin. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang magsalita ang lalaking nasa kanilang tabi tungkol sa pagkain, at sinasabing napakapangit ng lasa nito. Sumagot si Denji na para sa kanya ay masarap naman, at sinabi ng lalaki na marahil ay dahil hindi siya lumaki sa masasarap na pagkain, kaya't hindi nahasa ang kanyang panlasa. Ikinwento pa niya ang kanyang lolo, na dati siyang dinadala sa mamahaling restoran, bago niya banggitin na miyembro ito ng mafia. Sinabi niya na ang kanyang lolo ay isang masamang tao sa kanilang lipunan, at walang ibang nagawa si Denji kundi tingnan siya. Bigla niyang ipinakita ang litrato ng kanyang lolo, ang parehong matandang demonyo na dating nang abuso sa kanya. Tinanong siya ni Denji kung ano ang pakay niya ngayon, at diretsyong sagot ng lalaki na gusto ng Gun Devil ang kanyang puso, at gusto rin niyang makapaghiganti. Bigla niyang binunot ang baril at binaril si Denji sa ulo, at pagkatapos ay pinagbabaril din ng lalaki ang mga kasama niya. Lahat ay agad na kumilos para umiwas, at si Power ay agad na sumuntok para patumbahin ang lalaki, at nang tumalon ito ay kaagad na tinawag ni Aki ang Fox Devil para kainin siya. Nakita ni Aki na malubha ang tama ni Denji, at pati si Himeno ay nasa kritikal na kalagayan dahil tinamaan din siya ng bala. Ngunit biglang sinabi ng Fox Devil kay Aki na may nakain siyang napakasama, isang bagay na hindi tao at hindi rin demonyo, at kasunod nito ay nahati ang katawan ng Fox at lumabas ang lalaki na ngayon ay may mga espada na tumutubo mula sa kanyang ulo at mga kamay.
Dito napagtanto ni Aki na malaki ang kanilang problema, kaya tinutusan niya si Power na tulungan ang dalawa, habang siya naman ay hinugot ang kanyang espada na isang dambuhalang pako. Bumagsak sa lupa ang Sword Devil, at umatake si Aki mula sa likuran gamit ang kanyang espada, at habang tumutusok siya ay may tinig na nagbilang ng 3. Gumanti ng atake ang Sword Devil ngunit naiwasan ni Aki at saka muling tumusok, at ang tinig ay nagbilang ng 2, at muli niya itong tinusok hanggang sa nagbilang ng 1, at pagkatapos ay tinulak siya palayo ng Sword Devil. Sinabi nito na hindi siya nasasaktan sa kanyang mga atake, ngunit agad namang tinawag ni Aki ang Cursed Devil para tapusin siya. Nang bumilang ng 0 ang Cursed Devil, lumabas ang higanteng maputlang kamay ng Cursed Devil, at sinipsip ang buhay ng Sword Devil hanggang mamatay ito sa lupa. Kasabay nito, tinanong ni Aki si Power kung ayos lang si Himeno at sagot nito ay kailangan niya ng agarang lunas, at naisip ni Aki kung paano nagkaroon ng baril ang kalaban, gayong mga Devil Hunter at pulis lang ang pinapayagang magkaroon nito sa Japan. Para sa kanya, ang kaligtasan ni Himeno ang pinakamahalaga, ngunit bago siya makakilos ay dumating ang isang babae at sinabi na ang Cursed Devil ay kayang pumatay ng sinuman sa 3 tama, na isang kapangyarihang kahanga-hanga. Lumapit siya sa Sword Devil, at laking gulat ng lahat nang tumayo itong muli na parang walang nangyari. Tinanong siya ng babae kung bakit siya natalo, at sagot niya ay dahil minaliit niya ang kalaban, kaya tinutusan siya ng babae na tapusin agad si Aki. Pagkatapos ay muling umatake ang Sword Devil at bago pa man makapaghanda si Aki, nasa likuran na niya ito at nasugatan siya ng malalim sa dibdib. Nang bumagsak si Aki, nagmakaawa si Himeno kay Power na tulungan siya, ngunit sinabi ni Power na hindi niya kayang labanan ang kalaban na sobrang bilis na hindi niya makita, at maging ang Ghost Devil ni Himeno ay tumangging lumaban sa babae dahil napakadelikado raw nito. Sa ilang sandali, dumugo ang bibig ni Himeno at doon niya naisipan ang isang desisyon, at sinabi niya sa Ghost Devil na ibibigay niya ang kanyang buong katawan at dapat ibigay din ng Ghost Devil ang buong lakas nito. Pumayag ang Ghost Devil at lumitaw sa kanilang harapan, at inatake nito ang Sword Devil gamit ang daan-daang braso, ngunit patuloy lang itong pinuputol ng kalaban. Habang naglaho ang kanyang braso, inutusan ni Himeno ang Ghost Devil na talunin ang Sword Devil, at malapit na sanang matalo ng Ghost Devil ang kalaban at akala ni Himeno ay nailigtas na niya si Aki. Sinabi pa niya rito na mabuhay at tanggapin ang pagdadalamhati sa kanyang pagkawala, ngunit biglang inutusan ng babae ang Snake Devil, at sa isang iglap ay nilamon nito ang Ghost Devil hanggang sa wala na itong natira. Paglingon ni Aki kay Himeno, natuklasan niyang naglaho na ito at tanging damit at eye patch na lang ang naiwan sa lupa. Lubhang naguluhan at nabigla si Aki, ngunit hindi siya pinansin ng babae at nakatakas na rin si Power, subalit wala rin siyang pakialam dito. Sinabi ng babae na kunin na lang nila ang puso ng Chainsaw Devil at bumalik na, ngunit ang Ghost Devil ay may huling ginawa para kay Himeno. Isang naputol na braso ang gumapang patungo kay Denji at hinila ang kwerdas sa kanyang dibdib, dahilan para muling mabuhay ang kanyang chainsaw power. Nang muling tumayo si Denji ay inutusan ng babae ang Sword Devil na patayin siya, ngunit huwag niyang sirain ang kanyang puso. Sinabi naman ni Denji na wala siyang ibang alam, maliban sa katotohanang masama sila, at gusto niya ang masasamang tao dahil walang nagrereklamo kapag pinapatay niya ang mga ito. Sumugod si Denji sa Sword Devil na parang baliw at handang-handa para sa labanan, habang tinawagan ng babae ang mga kasamahan niya para humingi ng tulong. Napansin niya na kumapal ang alikabok mula sa matinding sagupaan ni Denji at Sword Devil, at nang naitulak ni Denji ang Sword Devil ay agad itong bumawi at siya naman ang nakalamang, nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na atake laban kay Denji, ngunit hindi pa rin siya bumabagsak. Pagkatapos ay dumating ang dalawang tauhan na may dalang baril at itinutok kay Denji, at binalaan sila ng Sword Devil na huwag tamaan ang kanyang puso, ngunit bago pa man sila makagalaw ay inatake na sila ni Denji at pinabagsak isa-isa. Gayunpaman ay nakakita ang Sword Devil ng pagkakataon at sumugod siya mula sa kanyang likod, habang bigla namang nagpaputok ang isa sa mga tauhan, kaya't agad siyang nilapitan ni Denji at ginawang bihag. Binalaan niya ang Sword Devil na umatras kung ayaw nitong mamatay ang kasama, at nang biglang lumuhod ang Sword Devil ay naisip ni Denji na sumuko ito, ngunit sa isang iglap ay napadpad na siya sa likuran ni Denji at natapos na ang kanyang atake. Nahati sa dalawa si Denji at pati ang kanyang bihag, at kinuha ng Sword Devil ang naputol na katawan ni Denji at sinabing kailangan nila itong madala agad. Ngunit biglang nawala ang kanyang kapangyarihan bilang demonyo at bumalik siya sa pagiging tao, at sa ibang lugar ay patay na rin ang ibang Devil Hunters.
Ang mga pumatay kay Makima ay nagsagawa ng huling pagsusuri sa kanya at nagpasya na tapusin siya, saka sumama sa mga sibilyan upang makatakas, ngunit laking gulat nila nang biglang bumangon si Makima mula sa pagkamatay. Tinangka ng mga armado na muli siyang patayin, pero wala silang nagawa laban sa kanya. Samantala, 2 Devil Hunters ang naghihintay kay Makima sa estasyon ng tren sa Kyoto, at may isang office worker na lumapit at nagulat na lahat ng Devil Hunters sa Tokyo ay inatake ng sabay-sabay. Dahil doon ay nagulat ang dalawa at nag-alinlangan kung patay na rin si Makima, at baka sinasayang lang nila ang kanilang oras sa paghihintay. Nang dumating ang tren ay nagsitakbuhan palabas ang mga pasahero mula sa pintuan dahil sa takot, at lumabas si Makima na nababalutan ng dugo, at sinabi sa dalawa na may mga bangkay ng tao sa loob at may dalang mga baril ang mga ito. Pagkatapos ay inutusan niya sila na linisin at siyasatin ang mga katawan, at tinanong siya kung nabaril ba siya, ngunit sagot niya ay hindi siya tinamaan at ang dugo sa kanyang katawan ay pag-aari ng mga kalaban, na ngayon ay kasamang nakahandusay sa loob ng tren. Ngayon ay nagpatuloy silang naglalakad, at iniulat ng 2 hunters na wala pa silang tiyak na ulat tungkol sa lawak ng pag-atake sa Tokyo. Nagpasya silang pumunta para tulungan ang mga natitirang Devil Hunters, pero sinabi ni Makima na hindi na sila aabot sa oras, ngunit gusto niyang tapusin ang lahat mula roon. Humingi siya sa mga hunters na dalhan siya ng 30 bilanggo na nasa death row, at dalhin ang mga ito sa pinakamataas na dambana ng lungsod at bagong set ng damit. Pagkatapos niyang magpalit ng damit sa loob ng dambana, dumating ang mga hunters at iniulat na naroon na ang mga bilanggo. Pagbalik sa Tokyo, hinila ng Sword Devil at ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Denji papunta sa kanilang van, ngunit biglang huminto ang isa sa kanila nang makakita ng uwak. Naramdaman niya na parang may kakaiba, ngunit bago pa siya makapagsalita ay bigla siyang nawasak sa matinding puwersa, at tumalsik ang kanyang dugo na ikinagulat ng lahat. Tinawagan ng babae ang iba pang kasamahan para kumpirmahin na patay na nga si Makima, pero pati ang tao na nakausap niya ay nawasak din ng walang dahilan. Doon siya nagsimulang kabahan, dahil alam niya na si Makima lamang ang may kakayahang gumawa nito, at pagdating sa dambana ay nakaupo ang mga bilanggo habang tinatakpan ang kanilang mga mata. Pati ang 2 Devil Hunters ay nakatakip dahil napakataas ng antas ni Makima, kaya't bawal tingnan ng ordinaryong hunter ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nilapitan ni Makima ang isang bilanggo at inutusan ito na banggitin ang pangalan ng susunod na target. Pagkasabi ng pangalan, iniikot ni Makima ang kanyang kamay at agad na nawasak ang taong may hawak kay Denji sa Tokyo, sabay pagkamatay din ng bilanggo. Paulit-ulit niya itong pinapagawa, pinapabanggit niya ang pangalan, at kapalit ng buhay ng bilanggo ay namamatay ang kanyang target, at kahit ang mga nagtangkang tumakas ay nawasak at namatay. Isa-isa niya silang napatumba, ngunit nang 2 na lang ang natira, biglang tumigil ang patayan dahil naubos na ang mga bilanggo. Sa ilang sandali ay pinapatanggal ni Makima ang takip sa mata ng 2 hunters, at laking gulat nila nang makita ang lahat ng bangkay sa harapan nila. Sinabi ni Makima na hanggang doon lang ang kaya niyang gawin mula sa lugar na iyon, kaya't babalik na siya sa Tokyo, at dahil doon ay plano ng babae at ng Sword Devil na tumakas habang may oras pa. Nang sinubukang dalhin ng Sword Devil si Denji, natuklasan niya na may nakaligtas pang hunter, at nakaligtas si Kabeni dahil ipinrotektahan siya ni Hirokazu kahit tinamaan ito sa leeg. Kinabahan si Kabeni at tinanong ang dalawa kung kasabwat ba sila ng mga bumaril, ngunit nang mapansin ng babae na may kakaiba kay Kabeni, agad niyang tinawag ang Snake Devil. Umiwas si Kabeni sa buntot ng halimaw at ginamit ito para makalapit sa mga kalaban, at nang binabaril siya ng Sword Devil ay nailagan niya lahat, sa kanya pinutol ang braso nito. Kinuha niya ang baril at siya naman ang bumaril pabalik, at nang magpaputok ang babae, mabilis din niyang nailagan ang mga bala at ginamit si Denji bilang panangga. Napagtanto ng babae na hindi na niya kayang tamaan si Kabeni, at dahil sugatan na rin ng husto ang kanyang kasama ay tinulak niya ito papasok sa van at agad na tumakas, ngunit muntik na silang tamaan ng bala. Pagkaalis nila, tuluyang bumigay si Kabeni, humiikbi at humihingi ng tawad kay Denji sa tangkang pagpatay sa kanya noong nasa hotel pa sila. Nang tinangka siyang patayin ng isa sa mga bumaril matapos tamaan si Hirokazu, mabilis siyang kumilos at nagawa nitong mapatay ang bumaril sa kanya. Dahil sa sobrang gulo ng sitwasyon, pakiramdam ni Kabeni ay nababaliw na siya sa pagiging Devil Hunter, at nakapagpasya siya na kapag nakita niya ulit si Hameno ay sasabihin niya na magbibitiw na siya sa trabaho. Maya-maya, bumalik si Makima sa Tokyo at nakatagpo ng isa pang nakaligtas mula sa mga Devil Hunters, at ikinwento nito na halos lahat ng miyembro mula sa unang grupo hanggang ika-4 na grupo ay patay na,
maliban sa mga hindi tao. Inutusan daw siya ng mga nakatataas na pag-isahin na lang ang lahat ng grupo sa Fourth Squad, na siya mismong direktang pamumunuan ni Makima. Ngunit walang ipinakitang emosyon si Makima matapos marinig iyon, at pagkatapos ay iniabot ng lalaki ang kanyang resignation letter, dahil ayaw na niyang magtrabaho sa larangan na halos tiyak ang kamatayan. Kinabukasan, nagising si Aki sa ospital at naroon sina Denji at Power, na abala sa pagbabasa ng manga at pagkain ng mansanas. Habang kumakain, nag-away pa sila ng kunin ni Power ang mansanas ni Denji. Sagot ni Denji, walang pagkain para sa mga tumatakbo sa laban, ngunit sinabi naman ni Power na umalis lang siya sandali para kumain at magpalakas. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang nagsalita si Aki at tinanong kung sino-sino ang nakaligtas sa kanilang team, at sinabi ni Denji na si Kabeni lang at isa pang kasama na agad namang nag-resign. Ipinahayag din niya na pinapapunta sila ni Makima kaya aalis na sila, at isasama pa nila ang mga mansanas, ngunit nang nakita nila na sobrang lungkot ni Aki, iniwan na lang ni Denji ang isang mansanas para sa kanya. Pagkaalis nila, inilabas ni Aki ang kanyang espada at tinanong ang Cursed Devil kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Sagot ng demonyo, 2 taon na lang ang kanyang buhay, at agad niyang ibinalik muli ang kanyang espada. Sa ilang sandali ay sinubukan niyang magsindi ng sigarilyo, ngunit ayaw gumana ng lighter. Nang umapoy ito, naalala niya si Hameno at ang mga panahon na palagi siyang inaabutan ng apoy kapag sabay silang naninigarilyo, at nabitawan niya ang sigarilyo at dinurog ito gamit ang kanyang kamay habang tumutulo ang kanyang mga luha. Gayunpaman ay naroon si Denji sa labas ng pinto at nakikinig, at nang bumalik siya para kunin ang naiwan niyang manga ay hindi na siya pumasok. Dahil doon ay naisip niya na labis na nasasaktan si Aki dahil sa pagkawala ng maraming kaibigan, lalo na si Hameno, ngunit sa sandaling ito ay bigla niyang naisip kung bakit hindi siya umiiyak para kay Hameno, gayong siya ang unang tao na gustong maging kaibigan nito. Naalala niya ang panahon na sobrang lungkot siya nang mamatay si Pochita, ngunit sa kaso ni Hameno ay wala siyang naramdamang ganoon. Naisip rin niya na marahil ay hindi rin siya malulungkot kung sakaling mawala si Power o si Aki. Naniniwala si Denji na kahit si Makima pa ang mamatay, malulungkot lang siya sandali at pagkatapos ay babalik na siya sa dating masayahin, dahil sa wakas ay nabubuhay na siya sa komportableng buhay na matagal na niyang hinahangad. Ngayon ay napaisip siya kung nawala na ba ang damdamin niya bilang tao, kasabay ng pagkawala ng kanyang puso, ngunit sa huli ay minabuti niya na huwag nang isipin ang mga bagay na hindi masaya. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Power, at dumating sa kwarto ni Aki ang 2 Devil Hunters mula sa Kyoto. Nakita nila na umiiyak siya at nagtanong kung dapat ba silang bumalik na lang mamaya, ngunit tinanong sila ni Aki kung sino sila. Ipinaliwanag ng babae na galing sila sa Kyoto, at inatasan sila ni Makima na tulungan sila at gabayan ang 4th Division. Dahil sa kanilang payo, sinubukan ni Aki na tawagin muli ang Fox Devil, ngunit hindi ito lumabas. Sinabi ng mga hunter sa Kyoto na nagagalit na ang Fox sa kanya, dahil pinakain niya ito ng Sword Devil, at marahil ay hindi na siya muling lalabas sa tawag ni Aki. Alam din nila na hindi na kayang gamitin ni Aki ang kanyang espada ng madalas, kaya't naroon sila upang hikayatin siya na makipagkontrata sa isang makapangyarihang demonyo kung nais niyang manatiling kapakipakinabang sa espesyal na dibisyon. Sinabi rin nila na maaari siyang tumigil na lang upang mapagaan ang kanyang sitwasyon, ngunit tumanggi si Aki dahil buhay pa ang mga demonyong pumatay sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Dahil doon, natuwa ang mga Devil Hunter sa kanyang sagot at sinabi nila na babalik sila kinabukasan para ipagpatuloy ang proseso. Pagkaalis nila, may isa pang dumating at nanlaki ang mga mata ni Aki nang makita ang kanyang mukha. Kasabay nito, dinala ni Makima sina Denji at Power sa isang sementeryo, at ipinaliwanag niya na matapos ang kamakailang insidente, nais niyang sanayin ang kanilang grupo para mas maging malakas. Ngunit dahil magiging abala siya sa ibang gawain, nagpasya siya na ipakilala sa kanila ang isang batikang guro. Pagdating nila, hindi pa man siya nakapagsalita ay pinatigil na siya ng guro, dahil may ilang tanong ito para kina Denji at Power. Una, tinanong niya kung ano ang naramdaman nila sa pagkamatay ng kanilang mga kasama, at sumagot ang dalawa na wala silang naramdaman para sa kanila. Pagkatapos ay sunod niyang tinanong kung nais ba nila na makapaghiganti, at sumagot sila na mababaw at walang saysay ang paghihiganti kaya hindi nila iyon gusto. Ngayon ay tinanong niya kung kaninong panig sila, sa tao ba o sa demonyo, at sumagot si Denji na papanig siya kung sino ang nag-aalaga sa kanya, habang si Power naman ay nagsabing kakampi siya kung sino ang panalo.
Ngumiti ang lalaki at sinabi na pumasa silang dalawa sa kanyang pagsusulit, at dahil agad niyang nagustuhan ang dalawa, tinanggap niya sila bilang kanyang mga estudyante at pinalayas si Makima. Sinubukan pa sanang lapitan ni Denji si Makima, ngunit biglang niyakap ng lalaki sina Denji at Power. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kishib, isang devil hunter mula sa unang dibisyon, ngunit mas gusto niya na tawagin siyang guro. Ipinahayag niya na mahilig siya sa alak, sa mga babae, at sa pagpatay ng mga demonyo, ngunit nang walang pakialam sina Denji at Power, bigla silang sinakal ni Kishib at binali ang kanilang mga leeg. Nang bumagsak ang dalawa at hindi na makagalaw ay ipinaliwanag ni Kishib na katulad rin sila sa mga tao, kapag naputol ang kanilang leeg ay wala rin silang silbi, ngunit ang kaibahan ay maaari silang gumaling sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Sa ilang sandali, ibinuhos niya ang dugo mula sa pouch na kinuha niya sa blood bank at agad na bumangon sina Denji at Power. Tinanong nila si Kishib kung bakit niya sila sinakal, at sagot ni Kishib, marami na siyang naturuang tao pero wala pang demonyo, kaya't hindi niya alam kung paano sila magsisimula. Hanggang sa bigla siyang nakaisip ng ideya, dala ng kanyang kalasingan, idineklara ni Kishib na siya ang pinakamalakas na devil hunter, at ang demonyong makakatalo sa kanya ay dapat ituring na pinakamalakas din. Ngayon ay napagdesisyonan niya na sanayin silang dalawa hanggang sa kaya na nilang talunin siya, kaya't agad na nagsimula ang kanilang pagsasanay, gumawa si Power ng martilyo na gawa sa dugo at iniabot ito kay Denji. Sinubukang gamitin ni Denji ang martilyo at inihampas diretso sa ulo ni Kishib, ngunit nauna itong bumunot ng kutsilyo at sinaksak si Denji bago tumama ang kanyang palo. Sumugod naman si Power mula sa likod, pero mabilis na tinamaan ni Kishib ang kanyang leeg, at habang sugatan silang pareho ay natuwa si Kishib na agad nilang inatake ang ulo ng kalaban. Sinabi niya na bata pa lang siya ay napakalakas na niya, kaya madami siyang mga sirang laruan, ngunit ngayong may dalawa siyang immortal na laruan ay sisiguraduhin niya na magiging malakas silang devil hunters. Pinapahirapan muna sila bago niya pinapagaling hanggang sa dumilim saka siya umuwi sa bahay, at bumagsak si Denji sa sahig at nagsimulang maglabas ng mga walang saysay na ungol, dahil matindi ang pinsala sa kanyang utak mula sa pagsasanay. Pagkatapos ay pinalo siya ni Power at biglang bumalik sa katinoan si Denji, at tinanong niya kung ilang beses na siyang muntik mamatay ngayong araw, at sagot ni Power ay higit pa sa bilang ng kanyang mga daliri. Habang pauwi ang dalawa ay nagreklamo sila sa sobrang lakas ni Kishib, ngunit sa kanilang paglalakad ay may naisip na plano si Power. Sinabi niya na totoong ang malakas ang kanilang guro, pero lasenggo ito at siguradong mahina ang utak, kaya't gagamitin daw nila ang kanilang talino para malinlang siya at madaling matalo. Kinabukasan, pagdating ni Kishib sa kanilang bahay para sunduin sila, handa na sina Denji at Power para sa isang ambush. Paglapit niya sa pinto ay agad siyang inatake ni Power gamit ang sibat mula sa kanyang dugo, na bahagya niyang naiwasan, ngunit hindi pa doon natapos si Power at ginamit pa niya ang mga bote na puno ng dugo mula sa itaas at ginawang mga sibat. Sa kabila nito ay naiwasan pa rin ni Kishib at binasag gamit ang kanyang kamao, ngunit agad na sumugod si Denji mula sa itaas gamit ang kanyang palakol, pero isang malakas na sipa ang tumama sa kanya. Kahit ganoon, natuwa si Kishib na gumamit sila ng utak kahit pa isa lang daw ang brain cell ng dalawa, at hinimok pa niya na mas madalas silang gumawa ng ganoong plano. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung bakit sila natalo, ibinunyag niya na naparami ng gamit ng dugo si Power kaya siya nanghina, habang si Denji naman ay nabigong mahulaan ang kanyang atake. Sabi ni Kishib, sapat na ang kanilang ensayo para sa araw na ito at pwede na silang magpahinga. Masaya na sana si Denji, pero biglang hinagis ni Kishib ang kutsilyo sa kanyang ulo, sabay paalala na hindi dapat magtiwala ang hayop sa mga salita ng mangangaso. Sa kabilang banda, pinasok ng dalawang mangangaso ang isang matinding pasilidad kung saan nakatago ang mga makapangyarihang demonyo na nahuli ng Bureau. May nagtanong kay Aki kung sino ang magandang babaeng bumisita sa kanya kahapon, at sinabi niya na kapatid ng kanyang partner iyon. Nang muli siyang tinanong kung may dala ba itong baril, sinabi ni Aki na mga sulat lang mula kay Himeno ang iniabot nito. Nang binasa niya ang mga sulat, nalaman niya na karamihan ay tungkol sa kanya, at kagustuhan ni Himeno na sumama siya sa pribadong buhay para makatikim sila ng kahit kaunting kapayapaan. Habang iniisip niya iyon, dumating sila sa isang selda ng susunod niyang magiging kakampi, ang Future Devil. Ipinaliwanag ng mangangaso na sobrang taas ng hinihinging kapalit ng Future Devil sa mga ayaw niya, tulad ng kalahating buhay, o pagkawala ng pandama gaya ng pangamoy at panlasa. Pero kung magugustuhan daw si Aki ay baka mas maliit ang hilingin nito,
At nang pumasok si Aki sa selda ay nakita niya ang isang malaking mata na nakasilip mula sa dilim. Biglang lumabas ang Future Devil at sumigaw na masaya ang kinabukasan. Pagkatapos ay inalok nito si Aki na makipagsanib, pero diretsyong sinabi ni Aki na huwag na itong paligoy-ligoy at sabihin na lang ang kailangan para sa kontrata. Naiinis man ang Future Devil sa kanyang ugali, sinabi nito na titignan muna niya ang hinaharap ni Aki bago magdesisyon kung magkakasundo sila. Sinabi ng Diablo kay Aki na ipasok ang kanyang ulo sa butas ng tiyan nito para mabasa ang kanyang hinaharap, at walang pag-aalinlang ang ginawa ito ni Aki. Habang binabasa ang kanyang kapalaran, bahagyang sumayaw ang Diablo, ngunit bigla itong tumigil at sinabi na kapalit ng kanilang kasunduan, nais niyang manirahan sa kanang mata ni Aki at ibibigay nito ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ng Diablo na ang tanging dahilan kung bakit iyon lang ang kanilang kasunduan ay dahil magiging kamangha-mangha ang magiging kamatayan ni Aki, at iyon ang nais nitong masaksihan. Tinanong pa niya si Aki kung gusto nitong marinig ang kanyang katapusan, ngunit wala siyang pakialam sa sariling kamatayan, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay mapatay ang kanyang mga kalaban. Samantala, binubugbog pa rin sina Denji at Power sa mga kamay ni Kishib, ngunit sa kabila nito ay nagawa nilang mag-iwan ng maliit na sugat sa mukha ng kanilang guro. Dahil doon, binigyan sila ni Kishib ng mataas na papuri at sinabi niya na sapat na ang isang beses na pagsasanay sa isang linggo kaysa araw-araw. Pinayuhan niya sila na manatiling mahinahon kahit pa bumibilis ang tibok ng kanilang puso sa gitna ng labanan, at laging alamin ang mga sandata na nasa kanilang paligid. Ibinunyag din ni Kishib na kinabukasan ay magkakaroon sila ng totoong labanan, ang pagsubok na hulihin ang babaeng ahas at ang Sword Devil na pumatay kay Himeno. Sinabi niya na ito ang magiging tunay na pagsusulit para sa bagong 4th Division, at kapag sila ay nabigo ay masisira ang kanilang grupo, at personal niyang papatayin sina Denji at Power. Kinabukasan ay agad na nagsimula ang kanilang misyon, ngunit handa rin ang mga kalaban, nagtipon ang mafia sa ilalim ng pamumuno ng Sword Devil, kasama ang babaeng may ahas. Naniniwala siya na hindi sila ligtas kung nakikipaglaban sila mula kay Makima, ngunit kung magaganap ang laban sa sarili nilang teritoryo ay magkakaroon sila ng malaking kalamangan. Iniwan ng kanilang pinunong mafia ang isang regalo, isang hukbo ng mga zombie, at ayon sa babae ay gagamitin nila ang mga zombie upang pigilan ang 4th Division at sakadakpin si Denji para kunin ang kanyang puso. Sa kabilang banda, bumisita si Makima sa pinuno ng Japanese Mafia, ngunit ipinahayag nito na hindi siya ang nag-utos ng pag-atake, kundi ang babaeng may ahas ang nagdala ng kanyang mga tao sa pakikipag-ugnayan sa Gun Devil. Isiniwalat pa ng mafia boss na humihingi ang Gun Devil ng 20,000 yen kapalit ng mga baril para sa mga nakikipagkontrata rito, na isang kakaibang bagay para sa isang Diablo. Pagkatapos ay humingi si Makima ng listahan ng mga pangalan sa mga nakikipagkontrata at pumayag naman ang boss ng mafia. Gayunpaman, nang hilingin niyang isama pati ang mga pangalan mula sa ibang pamilya ng mafia ay tumanggi ito, dahil magdudulot daw iyon ng magulong digmaan na magiging sanhi ng malaking problema sa bansa. Habang nagsisindi ng sigarilyo, mapanghamong sinabi ng boss na sila ay isang samahan na nagpoprotekta sa bansa laban sa mga banyagang panganib, isang bagay na hindi raw maiintindihan ni Makima dahil isa siyang babae. Nang magtawanan ang lahat, biglang inilapag ni Makima ang isang bag sa mesa. Inakala ng mafia boss na iyon ay pera, ngunit ipinaalam ni Makima na ang laman nito ay mga mata ng mga mahal sa buhay ng lahat ng tao sa silid. Dahil doon ay nabigla ang mafia boss nang mapatunayang totoo ito, at sinabi ni Makima na kung makikipagtulungan siya ay ibabalik niya ang mga mata sa mga may-ari. Isa sa mga tauhan ang nagalit at sinubukang umatake kay Makima, ngunit agad na nagdurugo ang ilong nito at saka bumagsak. Doon sinabi ni Makima na ito ang tunay na kinakailangang kasamaan, at pinilit ang mafia boss na makipagtulungan sa kanya. Samantala, nakatayo ang ika-4 na dibisyon sa harap ng gusaling target nila. Matapos ang kanilang matinding pagsasanay, kumpiyansa sina Denji at Power na sila ang pinakamalakas, samantalang si Kabeni ay nananatiling natatakot. Tinanong ni Aki si Kishib tungkol sa kanilang plano, at sinabi nito na diretso silang papasok at haharapin ang kalaban ng harapan. Pinangunahan sila ni Aki papunta sa gusali kung saan naroon na ang ibang kasamahan, habang nakipagkita si Kishib sa hepe ng pulisya at sa pinuno ng isa pang Devil Hunter Division. Ipinaliwanag niya na ang ika-4 na dibisyon ang bahala sa mga teroristang nagtatago sa loob, pero nagbabala rin siya na mas dapat silang mag-alala sa mga demonyong kasapi ng dibisyon, dahil baka sakaling mawalan ang mga ito ng kontrol.
Naroon ang Shark Devil, na kayang dumaan sa mga pader at gawing ulo ng pating ang kanyang sarili para pumatay. Habang nangangagat ng mga zombie, aksidente niyang nasaktan ang kasamang si Violence Devil, na bagamat mukhang maayos kumilos, lahat ng problema ay tinatapos niya gamit ang kanyang kamao. Dahil sa sobrang lakas niya, pinapasuot siya ng maskarang may lason upang mapigilan siya kung kinakailangan, at kasama rin nila ang Spider Devil, na kadalasan ay nagmumukhang normal na dalaga. Mas mabait siya sa mga tao kumpara sa ibang demonyo, ngunit hindi pa rin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Mayroon ding Angel Devil, na kakaiba dahil wala siyang puot laban sa mga tao, ngunit ang sinumang humawak sa kanya ay agad nawawalan ng bahagi ng kanilang buhay. Habang nakikipaglaban sa mga zombie, nilapitan ng Angel Devil si Aki at tinanong kung may towel ito. Hindi nagdalawang isip si Aki na bigyan siya dahil alam niya na hindi maaapektuhan ang kanyang buhay hanggat hindi niya direktang nahahawakan ang balat ng demonyo. Nang may biglang bumaril sa kanila ay agad na pinrotektahan ng Angel Devil si Aki gamit ang kanyang mga pakpak, at mabilis niyang pinatumba ang lalaki at iniutos na ipalabas siya, dahil mas nais ng Angel Devil ang gawaing pisikal kaysa sa direktang pakikipaglaban. Pagbalik ni Aki, sinabi niya sa kanyang mga kasama na ipaubaya na lamang sa iba ang mga zombie at sila na ang humarap sa dalawang pangunahing kalaban. Pagkatapos ay nagpasya sila na maghiwalay para hanapin ang mga ito, at nang umakyat si Aki sa ika-4 na palapag ay bigla siyang binaril mula sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad ay naiwasan niya at agad na sinuntok ang lalaki, ngunit dumating pa ang ilang tauhan na nakatutok sa kanya ng baril. Gayunpaman ay unti-unti silang bumabagsak na dumudugo ang kanilang ilong dahil tinamaan na sila ni Makima mula sa malayo. Sa ilang sandali ay umakyat si Aki at nadatnan ang babaeng may ahas, ngunit bago pa siya makalapit ay inutusan nito ang Snake Devil na iluwa ang Ghost Devil na nilamon nito, at nasa kontrol ngayon ng babae ang Ghost Devil at iniutos nitong patayin si Aki. Nilabanan ni Aki ang mga atake gamit ang kapangyarihan ng Future Devil, na nagpapakita sa kanya kung ano ang mangyayari ilang segundo pa lang ang nakalipas. Ngunit sa kabila nito, wala na siyang ibang kalamangan kaya't nang ibabaw ang Ghost Devil, at hinawakan siya nito sa leeg at sinakal ayon sa utos ng babae. Habang nawawalan siya ng malay, naalala ni Aki ang araw na una siyang inalok ni Hameno na manigarilyo. Ngunit nang malaman nito na menor de edad pa siya, agad niya itong binawi, at sinabi niyang itatabi muna niya iyon at ibabalik kapag matanda na siya at talagang nahumaling na. Biglang napaluhod si Aki sa sahig, ngunit hindi siya tinapos ng demonyo at inilapit nito ang kanyang kamao sa harap niya, at nang binuksan ay lumitaw ang sigarilyong itinabi ni Hameno para sa kanya. Habang tinatanggap ito ni Aki, binalot siya ng matinding emosyon lalo na nang mabasa niya ang nakasulat dito. Doon niya nahanap ang sagot sa problema niya, kaya't mahinahon siyang lumapit sa Ghost Devil at umakyat dito ng walang pag-aalinlangan. Naalala niya ang sinabi ni Hameno, na bulag ang Ghost Devil at tanging takot lamang ang gamit nitong pandama, at dahil dito ay naglakad si Aki ng walang bahid ng takot at umakyat sa leeg ng halimaw. Habang iniisip niya si Hameno ay mabilis niyang pinugutan ito, at nagulat si Sawatari sa nakita at agad na umatake, ngunit naramdaman niya na nasa likod na pala niya si Kabeni na nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Dahil doon ay nataranta siya at tuluyan ng sumuko, habang nasa elevator sina Denji at Power. Nandidiri si Denji nang makitang kumakain ng braso ng zombie si Power, at sinabi naman nito na karne pa rin ito ng tao na naging dahilan para magtalo sila, ngunit biglang bumukas ang pinto ng elevator at nakita nila ang napakaraming zombie. Hindi pa sila napapansin kaya nais sanang dumaan ni Denji nang hindi nakikita, pero biglang ipinahayag ni Power ang kanyang presensya. Gusto niyang makipagsabayan at sumugod gamit ang mga sandata na gawa sa sariling dugo, iniisip na si Denji ay nasa likod niya, ngunit matagal nang umakyat si Denji sa mas mataas na palapag gamit ang elevator. Sa susunod na palapag, hinarang si Denji ng Sword Devil kasama ang dalawang tauhan na handang bumaril. Habang hawak na ni Denji ang buntot ni Pochita, sinabi ng Sword Devil na gusto niyang makipag-usap, ngunit sinubukan nitong manipulahin si Denji sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya na pinatay niya ang kanyang lolo at iba pa. Sinabi ni Denji na mga zombie na sila nang pinatay niya sila, ngunit iginiit ng Sword Devil na dating tao rin ang mga zombie at dapat ay nagsisisi si Denji. Idinagdag pa niya na kahit siya ay hindi mapalagay ang kanyang loob sa bawat pagpatay niya sa mga zombie, kahit napalitan na ang kanyang puso sa Sword Devil. Pagkatapos ay hiniling niya na gumawa si Denji ng isang makataong bagay at hayaan silang patayin siya, ngunit hindi pumayag si Denji, at nang nabigo ang Sword Devil sa kanyang panlilinlang ay agad niyang hinugot ang mga espada.
Hinila rin ni Denji ang buntot ni Pochita at nagsalpukan silang dalawa habang tumalon palabas ng gusali, ngunit sinipa siya ng Sword Devil papasok sa isang gusali at muling umatake. Sa pilit na pag-iwas at pagdepensa, napaatras si Denji hanggang sa gilid ng bubungan, at doon muli siyang sinipa at tumilapon sa bubong ng isang tren, na agad namang sinundan ng Sword Devil. Tinanong ng Sword Devil si Denji kung bakit siya lumalaban, at sumagot si Denji na para protektahan ang kanyang buhay ngayon para matikman niya si Makima. Pagkatapos ay muli silang sumugod sa isa't isa, pero patuloy pa ring tinamaan si Denji, at sa isang iglap ay nawala sa kanyang paningin ang Sword Devil at umatake mula sa ere. Sa lakas ng banggaan, nabutas ang bubong ng tren at pumasok silang dalawa sa loob, dahilan para magtakbuhan ang mga pasahero habang biglang nagpreno ang tren. Pagdating sa loob ay tumilapon si Denji, at nawala ang kanyang isipan sa laban nang makakita siya ng isang babae sa tabi niya. Sinamantala ng Sword Devil ang pagkakataon at pinutol ang isang braso ni Denji, ngunit nang nakatakas ang babae ay muli niyang ginamit ang kanyang napakabilis na galaw at sumugod kay Denji, at natanggal ang isa pa nitong braso. Pagkatapos ay idineklara niya na tapos na ang laban, at inutusan si Denji na humingi ng tawad sa kanyang lolo, bago niya tapusin ang buhay nito nang hindi masyadong nasasaktan. Gayunpaman, tumayo si Denji at sinabi na mayroon pa siyang chainsaw sa kanyang ulo at mabilis na sumugod, ngunit sinalubong siya ng Sword Devil sa buong bilis, na binasag ang kanyang ulo kasama ang chainsaw. Ngayon ay sigurado ang Sword Devil na siya na ang panalo, pero tinawag lang siya ni Denji na tanga. Tinanong niya kung hindi ba itinuro ng kanyang lolo na hindi dapat magtiwala ang isang halimaw sa salita ng isang mangangaso. Nabola ng salita ang Sword Devil at inatake ang ulo ni Denji, ngunit ang tunay na sandata pala ay ang chainsaw na lumitaw sa kanyang binti. Sa isang iglap ay nahati sa dalawa ang Sword Devil, ngunit agad din itong bumalik sa dati nitong anyo, kaya't iginapos siya ni Denji gamit ang makakapal na bakal. Sinabi ni Denji na magkahawig sila, dahil tulad ng espada na tinanggal sa kanyang kamay ay muling bumalik, at ganoon din ang kanyang katawan na may kakayahang magpagaling. Galit na sumisigaw ang Sword Devil na papatayin niya si Denji, ngunit tugon lang nito na pwede siyang tumahol hanggat gusto niya lalo na't natalo na siya. Para kay Denji, hindi sapat ang makulong lang habang buhay matapos niyang patayin si Hameno, kaya naisipan niyang pahirapan ito. Dumating si Aki sa oras na iyon, at sinabi ni Denji na sakto ang pagdating niya dahil magsisimula pa lang sila ng laro kasama ang Sword Devil. Gayunpaman, nagulat muna si Aki sa pulisya bago tinanong si Denji kung ano ang balak niya. Sagot naman nito, dahil pinatay ng Sword Devil si Hameno, paparusahan nila ito sa pamamagitan ng pagtadyak sa kanyang maselang bahagi, at ang makapagpapasigaw sa kanya ng pinakamalakas hanggang dumating ang mga pulis ang siyang panalo. Dahil doon ay tinawag siyang baliw ng Sword Devil, at kahit si Aki ay nadismaya, ngunit nang makita ni Aki ang sigarilyong inaalala niya kay Hameno ay napagdesisyonan niya na sumali na rin. Sabay nilang tinadyakan ng buong lakas ang pototoy ng Sword Devil, dahil itinuturing nila ito na awit ng pamamaalam para kay Hameno, hanggang sa dumating ang mga awtoridad. Pagkaraan ng ilang sandali ay iniharap ni Makima ang ulat ng insidente, at lumabas na si Sawatari ang utak ng lahat, ngunit bago pa siya maimbestigahan ay nagpatiwakal ito sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanyang sarili sa Snake Devil. Ngunit naniniwala si Makima na bahagi ito ng kontrata niya sa Gun Devil, gayunpaman, nakarecover sila ng halos 1.5 kilo ng bala ng Gun Devil mula sa mga terorista. Nang pagsamahin ito sa naipon na ng Bureau ay unti-unti nang tinuturo nito ang lokasyon ng Diablo. Makalipas ang ilang linggo, ipinagpatuloy ni Denji ang kanilang pang-araw-araw na buhay at lalo pang naging malapit sa isa't isa, ngunit hindi nila alam na nagsisimula ng gumalaw ang mas malalaking pangyayari, at malapit na ang araw ng kanilang paghaharap sa Gun Devil. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.